Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1157. Si Yasmin at ang itim at puting buhok na matanda ay nanlaki ang kanilang mga mata na may pagkatulala sa kanilang mukha. Si Alex kasi ay tila nakikipag-usap sa manipis na hangin. Hindi naman siguro may mali sa ulo niya, di ba? Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang temperatura sa paligid ay agad na bumagsak ng ilang degrees nang biglang tumaas ang bumubulusok na malamig na hangin na nagpapadala ng panginginig sa kanilang bulugod. Ang itim at puting buhok na lalaki ay napasigaw sa takot pagkaraan ng ilang sandali. Ano ito? Ano ito? Ghost, may multo. May multo. May pangit na ekspresyon sa mukha niya habang nanginginig ang buong katawan niya. Gayunpaman, dahil ang kanyang mga binti ay binali ni Alex, hindi siya makatakbo kahit na gusto niya. Higit pa rito, ang mga sirang buto ay nagkadikit nang siya ay gumalaw na nagdulot ng matinding pananakit sa puso. Alam ni Cheryl ang tungkol dito. Noong nasa Golden Tower sila noong nakaraang gabi, sinabi sa kanya ni Alex na isa itong kaluluwang nasakop niya. Tinulungan pa siya ni Alex na pansamantalang buksan ang kanyang espiritual na mata at hayaan siyang makita ang tunay na hitsura ni Maiko kaya hindi siya nakaramdam ng takot. Gayunpaman, iba si Yasmin. Matapos manginig ang buong katawan, hindi niya namamalayan na hinawakan ang damit ni Cheryl at nagtanong sa mahinang boses, meron ba talagang ganyan? Huwag kang matakot, hindi ka niya sasaktan. Nang sabihin niyo ni Cheryl, mas natakot ang ekspresyon ng mukha ni Yasmin. Hindi nagtagal at hindi na nakatiis ang matanda at napasigaw, tumigil ka. Magsasalita ako. Nabasag na ang plaka. Binasag ko ito. Tinapon ko ito sa likod bahay. Ano? Pumalon si Cheryl. Anong problema mo? Bakit mo binasag ang plaka? Ito ba ay nakahadlang sa iyo? Gayunpaman, sinabi lang ng matanda, natural, may dahilan kung bakit ko binasag ang plaka. Ako ang pinakamatandang disipulo ng Ganoderma. Ako dapat ang magmana ng Ganoderma pero ang matandang umutot na iyon ay ipinasa ang Ganoderma sa aking nakababatang kapatid. Paano niya nagawa iyon? Si James Coney ay isang hamak na tao na gumamit ng pambabola para makuha ang gusto niya. Anong karapatan niyang makuha ang mana? Parehong natigilan sina Alex at Cheryl nang marinig iyon. Hindi nila inaasahan na ang taong ito ay ang pinakamatandang alagad ng Ganoderma at ang nakatatandang kapatid ni James. Kalokohan ang sinasabi mo. Ang aking lolo ay hindi isang taong nakukuha ang gusto niya sa pamamagitan ng pambabola. Ngunit gumawa ka talaga ng isang bagay na nakakapinsala tulad ng kamandag. Ang mga taong tulad mo ay mga hamak ng lipunan, ang kanser ng sangkatauhan. Siyempre, hindi ipapasa ng iyong amo ang mana ni Ganoderma sa isang hindi makataong tao at imoral na hayop na katulad mo. Nanlaki ang mata ng matanda habang nakatingin kay Cheryl. Si James Coney ang lolo mo. Tama, sagot ni Cheryl. Dalawang tawa ang pinakawalan ng matanda. Siya ay isang mahiyain at duwag na tao, hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng isang kahangahangang apo na katulad mo. Hindi ka maaaring maging isang bata na ipinanganak ng kanyang asawa mula sa kanyang likuran sa labas, tama ba? Ikaw. Sampal. Agad na naghatid ng sampal si Alex sa kanyang mukha, natanggal ang ilan sa kanyang mga ngipin. Para naman kay Yasmin, dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, inilagay niya ang buong kasalanan sa matandang ito. Nagmamadali itong suntukin at sipain din siya. Hindi rin kumibo sina Alex at Cheryl para pigilan siya. Matapos i-set up si Maiko para bantayan ang lugar, hinailan niya si Cheryl sa likod bahay. Sure enough, nakita niya ang plaque ng Ganoderma sa isang sulok. Sa sandaling ito ay nabasag sa ilang piraso at itinapon doon na parang tambak ng basura. Pinunasan ni Cheryl ang kanyang mga templo. It's in pieces, dapat walang mana sa loob nito, di ba? Sayang ang trip. Lumapit si Alex at tumalikod ng ilang piraso. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang hindi malinaw na pagsabog ng pagbabago bago ng esensya. Inanap niyang mabuti, galing ito sa isa sa mga fragment. Mayroon pa ring kalahati ng sirang salitang node na nakasulat sa sirang pirasong ito at ang mahinang nakikitang pagbabago ng esensya ay lumabas mula sa gitnang punto.
Ang mga salita. Ano ang tinitignan mo? Tanong ni Cheryl. Nakita niyang may mali sa ekspresyon ni Alex ngunit isa lamang itong sirang piraso ng kahoy. Ano ang dapat tingnan? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1158. Umiti si Alex at sinabing dito pala nakatago ang sikreto. Ha? Anong sikreto? Ang material ng plate mismo ay medyo kakaiba. Ito ay gawa sa isang uri ng maitim na kahoy na may mahinang aroma na hindi mabubulok sa loob ng libo-libong taon. Ang piraso ng kahoy na ito lamang ay nagkakahalaga ng maraming pera at 1,000 beses na mas mahal kaysa sa pinakamahal na mabangong rosewood sa merkado ngayon. Gayunpaman, ang tunay na sikreto ay nakatago sa kabila ng puntong iyon. Inabot ni Alex ang kanyang daliri at direktang hinukay ang puntong iyon. Sa wakas, nakahukay siya ng isang emerald green bead. Ito. Gulat na napatingin si Cheryl sa butil. Naramdaman ni Alex ang pagbabago-bago ng essence sa ulo saglit at sinabing ito dapat ang bead of origin mula sa legacy ng Immortal Doctor. Ngunit napakaliit lamang ng kakanyahan sa loob nito. Ang butil na ito ay mula sa malayong nakaraan, natatakot ako na wala na itong lakas ng legacy. Blanco ang tingin ni Cheryl sa bagay na ito. Bagamat narinig na niya ang legacy, butil lang iyon. Paano nito ipapasa ang legacy? Sa oras na ito, dahan-dahang ipinasok ni Alex ang kaunti ng kanyang sariling espiritual na kapangyarihan sa butil at isang mahiwagang eksena ang nabuksan. Habang ang isang berdeng ilaw ay kumikislap sa butil, isang anino ang lumutang mula dito na bumubuo ng isang hugis tao sa dulo. Ang figure ay may puting buhok, puting balbas at isang ban ng buhok habang nakasuot ng mahaba at sinaunang puting roba. Siya ay may kilos ng isang transcendent na nilalang na para bang siya ay isang matandang pantas na nakasuot ng puting damit sa isang sagradong bundok mula pa noong unang panahon. Mukha rin siyang hindi maipaliwanag na pamilyar. Pagkatapos biglang naalala ni Alex na sa Triangle River Delta Medical Exchange, gumamit si Levi Bayer ng espiritu ng bundok para kunin ang hitsura ng Immortal Doctor, Dr. Gilherme Extraordinaire, na kamukha ng lalaking tinitingnan niya ngayon. Ang immortal na Dr. Gilherme Extraordinaire. Ang multo ng matanda ay biglang lumingon kay Alex at lumuhad sa susunod na sandali. Sinabi niya, ako, si Gilherme Extraordinaire, ay binabati ka, iyong master. Siyempre, isa lang siyang kaluluwa sa sandaling ito. Bukod dito, siya ay nasa isang estado ng natitirang kaluluwa at imposible para sa kanya na magsalita. Kaya ginamit niya ang paraan ng pakikipag-usap ng mga kaluluwa at direktang ipinarating ang nilalaman ng kanyang mga salita kay Alex. Iyon ay telepatikong komunikasyon. Ngayong taglay na ni Alex ang espiritual na kamalayan, magagawa rin niya ito nang hindi nagsasalita. Young Master. Bakit Young Master ang tawag mo sa akin? Ikaw ba talaga ang Immortal Doctor ng nakaraang henerasyon, Gilherme Extraordinaire? Kung walang ibang tao ang nagmana ng origin of the Immortal Doctor's legacy, dapat ako ang Immortal Doctor ng nakaraang henerasyon. Young Master, nararamdaman ko ang iyong espiritual na kapangyarihan. Ito ang natatanging paraan ng pangangalap ng espiritual na kapangyarihan mula sa Ultimate Book of Medicine. Tanging ang mga may tunay na Rockefeller bloodline legacy ang makakagawa nito. Kaya, dapat ikaw ang Young Master na hinihintay ko ng maraming taon. Pagkasabi niya nun, napayuko ulit si Gilherme habang puno ng excitement ang mukha niya. Anong pagpapala mula sa langit ang angka ng Ultimate Book of Medicine ay hindi pa namamatay at ang araw na hinihintay ko ay dumating na sa wakas. Mula ngayon, maglilingkod ako kay Young Master nang hindi umaalis sa tabi mo kahit sandali. Laking gulat ni Alex. Kung ang matandang umutot na ito ay talagang nanatili sa kanya sa bawat sandali, paano niya lihim na makikilala ang magagandang babae? Ano ang dapat kong gawin kung magkakaroon ako ng erectile dysfunction mula sa pagkatakot sa iyo hanggang sa magkaroon ako ng psychological trauma? Hindi niya gusto ang isang matandang lalaki na sumusunod sa kanya sa lahat ng oras. Umiling siya. Kailangan mong ipasa sa kanya ang Immortal Doctor's legacy. May chismis na itinatag mo ang Ganoderma noong nakaraan at siya ay tagapagmana ng Ganoderma.
Walang mga immortal na doktor sa mundo sa kasalukuyan at siya ay isang doktor na may mabait na puso. She's more suitable than me to acquire the legacy dahil nakakuha na ako ng bloodline legacy. Saka lang napalingon si Gilherm kay Cheryl. Baka siya ay young madam. Dahan-dahang tumango si Alex at sinabing, mula ngayon, magko-concentrate ka na sa pagtulong sa kanya, paano? Pinag-isipan nito ni Gilherm saglit bago sinabing, susunod ako sa utos ni Young Master. Tapos tumalikod siya at yumuko kay Cheryl. Sa susunod na sandali, ang enerhiya mula sa Emerald Green Bead ay patuloy na naililipat sa gitna ng mga kilay ni Cheryl. Kabanata 1159. Makalipas ang 3 minuto, naubos na ang essence sa Emerald Green Bead. Naging gray din ang kulay nito. Wala na itong emerald green na kulay na parang nasira ang butil. Gayunpaman, sinabi ni Gilherm, Young Master, ang butil na ito ay tinatawag na Chaos Bead kung saan nakuha ko ito nang hindi sinasadya bago ito. Pagkatapos, ginamit ko ang butil na ito para itabi ang lahat ng legacy ng Immortal Doctor mula sa Nonagon Cave ng Witch Doctor Sect. Young Master, kung ikaw ang tunay na tagapagmana ng Ultimate Book of Medicine Bloodline at isang tunay na cultivator na tumatahak sa landas ng Transcendence, kung gayon ang Chaos Bead na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyo kung panatilihin mo ito sa iyo. Bahagyang nagulat si Alex at sinabing, para saan ba ang Chaos Bead na ito? Sinabi ni Gilherm, nasuri ko na ang mga sinaunang talaan noon. Nabalitaan na ang butil na ito ay isang likas na espiritual na kayamanan na umiral mula noong sinaunang panahon. Ito ang pinakamataas na mahiwagang kayamanan na tila normal ngunit nagtataglay ng mga nakatagong tungkulin. Naglalaman ito ng sarili nitong universo sa loob nito na kayang hawakan ang lahat. Maaari din itong itago ang mahahalagang sikreto. Napatulala si Alex. Masyadong exaggerated iyon. Pagkatapos tinanong niya dahil matagal mo na itong naiisip, kinumpirma mo na ba ang lahat ng chismis na iyon? Hindi, sagot ni Gilherm. Masusuka na sana ng dugo si Alex sa sagot niya. Matagal na siyang nagyayabang pero mga alamat lang sila. Sinabi ni Gilherm sa medyo nahihiyang tono dahil limitado ang aking mga kasanayan sa paglilinang, kaya hindi ko maaaring samantalahin ang mga mahiwagang epekto ng butil na ito, ngunit nagkataon lamang na tumutugma ito sa pangalang Chaos Bead. Ang mga hindi makapangyarihang tao na walang malaking pagkakataon, mahusay na karunungan at dakilang merito ay hindi magmamana ng butil. Kung ito ay nahulog sa mga kamay ng Young Master, maaari mong ganap na magamit ito ng husto. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata at sinabing, ang kasalukuyang cultivation base ko ay maaaring hindi kasing husay ng sa iyo bago ka mamatay. Sinabi ni Gilherm, Young Master, mangyaring huwag maliitin ang iyong sarili. Isa kang tagapagmana ng bloodline ng Ultimate Book of Medicine at inapo ng ninuno ng Immortal Doctor. Dahil mayroon kang swerte sa iyong sarili, ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay walang hangganan. Siguradong magiging parang Diyos ka. Huling natahimik si Alex. Natuklasan niya na si Gilherm ay isang malaking mataba na mambabola at hindi niya kailangan ng script para gawin ito. Kulang na lang ibuka niya ang kanyang bibig at natural na bumuhos ang mga salita. Kung gayon, tatanggapin ko iyong mga magagandang salita. Hahawakan ko muna ang butil sa ngayon. Anyway, si Gilherm ay nasa halos kaparehong estado ni Maiko ngayon. Hindi na rin niya mahawakan ang butil ngayon. Sa oras na ito, sa wakas ay natapos na ni Cheryl ang pagtanggap ng legacy. Sa gitna ng kanyang noo, isang kakaibang pattern ng forma sayon ang lumitaw. Mukhang ilang sinaunang kasulatan, ang pattern ng pagbuo ay ang legacy ng Immortal Doctor. Swoosh! Isang berdeng ilaw ang kumislap at ang berdeng pattern sa pagitan ng mga kilay ni Cheryl ay nawala. Pagkatapos binuksan ni Cheryl ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, mukha siyang ibang tao. Ito ay dahil ang butil ay orihinal na naglalaman din ng kakanyahan. Sa pagkuha ng legacy, natural ding nakuha ni Cheryl ang esensya sa loob nito. Yumuko si Gilherm at sinabing, Congratulations, young madam, para sa opisyal na pagtanggap ng Immortal Doctor's Legacy. Gayunpaman, ang nilalaman sa Immortal Doctor's Legacy ay napakalaki. Kailangan mo pa ring maingat na pinuhin ang iyong sarili sa hinaharap.
Kung may tanong ang young madam, pakitawagan ako anumang oras. Ang pagiging young madam ni Gilherm ay naging dahilan para maging lihim na masaya si Cheryl. Nakaisip si Alex ng isang makatotohanang problema. Saan ka madalas tumutuloy? Mananatili ako sa tabi ng young madam, sagot ni Gilherm. Ha? Kung gayon, hindi mo ba makikita ang aking pang-araw-araw na buhay kasama ang pagpunta sa banyo at pagligo? Pulalas ni Cheryl. Magtiwala ka, young madam. Tiyak na hindi mangyayari ang ganoong bagay. Ang aking kaluluwa ay matagal nang isinama sa Immortal Doctor's Legacy bilang isa. Kung hindi, hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. Karaniwan akong nasa mapa ng legacy sa noo ng young madam. Ngunit young madam, kung gusto mo akong ipatawag, kailangan mong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mapa ng legacy bago ako makalabas dito. Sa ganoong paliwanag, noon lang medyo nakahinga ng maluwag si Cheryl. Kung hindi, mas gugustuhin niyang wala na ang Immortal Doctor's Legacy. Sa susunod na sandali, pumasok si Gilherm sa mapa ng legacy at nawala. Congratulations! Ikaw ay naging tagapagmana ng Immortal Doctor's Legacy. Nakangiting sabi ni Alex. Kinakabahang tumingin sa paligid si Cheryl. Wala na talaga siya, tama. Hindi ko siya naririnig o nakikita, tama ba? Tumawa si Alex at sinabing totoo. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Saka lamang tinapik ni Cheryl ang kanyang nagtataasang dibdib. Tapos kinawakan niya yung mukha niya. Talagang nagpapanik. Kung sino pa man ito, hindi rin siya komportable sa pag-iisip ng kaluluwa ng isang matandang lalaki na naninirahan sa kanilang noo para sa ilang kadahilanan. Inalo siya ni Alex at sinabing, dahan-dahan kang masasanay. Sabi ni Cheryl, salamat. Nakuha ko lang ang Gilherm acknowledgement ng maayos dahil sa iyo. Hindi ko inaasahan na ikaw ang young master ng nakaraang Immortal Doctor. Hindi katakataka na nagawa mong gisingin ang iyong ina na may malubhang karamdaman sa ospital. Nagsinungaling ka pa sa akin sa pagsasabing natutunan mo ito sa internet. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1160. Natatawang sabi ni Alex, noon, kaka-activate ko lang din ang bloodline ko. Kahit nasabihin ko sa iyo ang tungkol sa bagay na ito, hindi ka rin maniniwala sa akin. Maniniwala ka lang sa pagkakaroon nito kapag personal mo na itong naranasan at nakuha ang legacy. Totoo yan. Alinmang paraan, salamat. Sabihin mo sa akin paano kita babayaran. Paano kung ailalaan ko ang aking buhay at katawan sa iyo? Ito. Duwag. Nagkusa si Cheryl na yakapin siya at inalok siya ng matamis na halik. Pagkatapos ng mapusok na paghalik, sinabi ni Cheryl sa malumanay at malambing na boses, Alex, ikaw ang unang lalaking nagustuhan ko sa buhay ko, at ikaw din ang huli. Nang makitang binibigkas niya ang mga madamdaming salita, naramdaman ni Alex ang pagkirot ng kanyang puso. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang balingkinitang baywang at bamulong, salamat sa pagkagusto mo sa akin. Pero para magustuhan mo ang isang tulad ko, hindi ako sigurado kung swerte mo ba o kamalasan. Napatalon bigla si Cheryl, pinulupot ang magkabilang mahahabang binti sa baywang niya. Siyempre, fourth talaga. Ang swerte mo, pati na rin sa akin. Ang bawat isa ay may iba't ibang pangunawa sa kapalaran. Para sa akin, hanggat nariyan ka sa buhay ko, ito ang magiging walang hanggang kapalaran ko. Ang biyaya ng isang magandang babae ang pinakamahirap tanggapin, iyon ang kasalukuyang kalagayan ng isip ni Alex. Halikan mo ako. Sumoch. Si Richit Asterisk. Ang halik ay tila walang hanggan. Hindi nila alam kung ilang oras na ang lumipas, biglang nagising ang dalawa sa isang malakas na hiyawan sa loob ng Ganoderma. Boses iyon ni Yasmin Mac. Mabilis na nagiwalay ang dalawa at sumugod sa loob ng gusali. Sa isang sulyap, hinahampas ni Yasmin ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki gamit ang isang bakal sa kanyang kamay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay unang nakaluhod. Sa sandaling ito, nabugbog na siya ng husto kaya nagmukha siyang hindi makatao. Pati ang utak niya ay naging mush. Pumalsik ang dugo sa buong lugar. Si Yasmin naman parang baliw pa rin ang hinahampas nito.
Napatalon si Cheryl sa gulat. Hayaan mo siyang magbulalas, boy. Sabi ni Alex. Maaari mo bang pagalingin ang kanyang binti? Tanong ni Cheryl. Tinapik ni Alex ang puwete niya at nakangiting sinabi, aking magiging asawa ng Immortal Doctor, natanggap mo na ang legacy. Dapat mong isipin ito sa iyong sarili at pagalingin ang kanyang sakit sa iyong sariling mga kakayahan. Nahihiya, tinapunan siya ni Cheryl ng masamang tingin, ngunit nakaramdam din siya ng kasiyahan sa mga sinabi nito. Pagkatapos hinanap niya ang legacy na katatapos lang niyang matanggap sa mga paraan kung paano gamutin ang pinsala ni Yasmin sa kanyang binti. Mabilis siyang nakahanap ng paraan para muling maiugnay ang mga limbs ng maayos, ngunit ang tanging malupit na bahagi nito ay kailangan muna niyang baliin ang mga buto na hindi nailagay. Unang gawin ito. Gayunpaman, sulit din iyon. Makalipas ang 1 minuto, napagod si Yasmin sa pagpalo. Noon lang nalaman ni na Alex at Cheryl na itong middle-aged na lalaking ito ang salarin na nakahuli sa kapatid at dinala dito. Siya rin ang kauna-unahang lalaki na dumungi sa kanyang kapatid. Hindi nakapagtataka kung ganoon ang naging reaksyon niya. Sa sumunod na panahon, sinimulan ni Cheryl na gamutin ang kanyang pinsala sa binti. Ginampanan lang ni Alex ang supporting role. Nang halos kumpleto na ang paggamot, dumating na rin ang mga taga-Divine Constabulary. Bukod kay Anna Coleman, naroon din sa mga tao sina Sky Melves at Zachary Xavier. Kabanata 1161. Matapos suriin ang sitwasyon sa loob ng Ganoderma, pumunta si Zachary Xavier upang tingnan ang tabing ilog. Then, he came back and said to Alex with a smile, Alex, you did a great job this time. Nagbigay ka ng malaking tulong sa Divine Constabulary ng California sa pagkakataong ito. Nagdulot ba ng matinding sensasyon ang kasong ito? Tanong ni Alex. Ito ay isang nakakagulat na kaso. Hindi lamang sa loob ng Amerika, ngunit hindi mabilang na mga krimen ang nagawa sa buong Southeast Asia. Naapektuhan na nito ang reputasyon ng ating Amerika. Anna chimed in. Dahil sa aming mahigpit na lokal na seguridad at malakas na pagsugpo sa mga krimen, ang dalas at saklaw ng mga kriminal na aktibidad ay medyo limitado. Ngunit sa maliliit na bansa sa Timog Silangang Asya, ito ay ganap na naiibang kwento. Ang pinsala ng kamandag sa mga bansang iyon ay 10 beses na mas malaki kaysa sa Amerika o mas masahol pa. Tumango si Alex. Kasunod nito, may ilang tao ang dumating para magtanong tungkol sa kalagayan ng lalaking itim at puti ang buhok. Maikling paliwanag lang ni Alex sa kanila. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang helicopter ang lumapit mula sa malayo. Ito ay isang pambihirang tanawin sa lalim ng Puerto Rico rainforest. Itinaas ni Sky ang kanyang ulo at pumikit bago sinabing, Tito Xavier, narito ang isang matandang kaibigan. Natural din itong nakita ni Zachary. Umiti siya ng malumanay at sinabing, mukhang nandito si Sean. Alam kong mas maganda ang ilong ng lalaki kaysa sa aso. Sa sandaling dumating ang aming eroplano, tiyak na maaamoy niya ito at mahanap ang lugar na ito. Halatang sarcasm ito. Sa totoo lang, may mga mata at tainga si Sean sa lahat ng dako. Ang helicopter ay lumipad sa itaas ng lahat. Nang nasa taas na ito na humigit kumulang 30 metro mula sa lupa, direktang tumalon ang isang figure mula rito. Isa ito sa 4 na dakilang tagapangalaga ng Divine Constabulary, si Sean Baker, na sinundan ni Soraya Melves. Sa mga kakayahan ni Soraya, kahit na hindi siya mamatay, ang kanyang balat ay mapupuksa mula sa pagtalon pababa sa taas na 30 metro. Gayunpaman, mayroon siyang lubid na itinali sa kanyang katawan at ginamit ito para mahulog. Kahit na ang kanyang bilis ay itinuturing na mabilis, siya ay may matikas na tindig. Gayunpaman, nakita niya talaga sina Alex at Cheryl sa mga taong nagkukumpulan doon. Agad siyang natigilan. Bakit nandito ang 2 taong ito? Hindi niya talaga maisip ito. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Zachary at sinabing, so, ikaw pala, Sean. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Sa kanyang pagtataka, si Sean ay may masamang ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya sa isang malupit na tono, Guardian Xavier, hindi ba nararapat para sa iyong mga tao na gawin ito?
Ang misyon tungkol sa kamandag ay unang itinalaga kay Soraya at ang kanyang koponan ay naglagay ng maraming dugo at pagsusumikap dito. Nawalan pa siya ng 5 miyembro ng koponan. Ngayon, nakuha na ng iyong mga tao ang kredito. Malinaw na binubuli mo lang ang mahihina sa pamamagitan ng paggawa nito. Nang sabihin niya ito, natural na hindi natuwa si Zachary. Ibinuka ni Sky ang kanyang bibig para sabihin, Guardian Baker, mali ang sinabi mo. Hindi ibig sabihin na hindi na magagawa ng iba ang misyon mula sa Divine Constabulary kapag tinanggap na ito ng isa. Malamig na sumengot si Sean at ang pamimilit ng isang Grandmaster ay biglang pinalibutan si Sky. Nanginginig si Sky sa biglaang pakiramdam, may malamig na pawis na bumubuhos. Malapit nang bumigay ang kanyang mga paa at pakiramdam niya ay luluhod siya anumang oras. Matapos gumamit ng matinding tiyaga upang labanan ang panggigipit, saka lamang siya hindi lumuhod sa lupa. I'm talking to your boss, kailan mo ba naging turn to interrupt us? Tuhod. Bumaba at magsisi. Huling tumaas ang aura ni Sean. Galit na galit si Zachary sa pagkakataong ito. Mabilis niyang inilagay ang kanyang kamay sa likod ni Sky at patuloy na nag-inject ng inner force sa katawan ni Sky para tulungan siyang labanan ang pamimilit ni Sean. Sumigaw siya, Sean, itigil mo ito ngayon din. Ikaw ang nambubuli sa mahihina ngayon dahil sa paggamit ng pamamaraang ito sa Sky. Sinusubukan mo bang sirain ang kanyang paglilinang? Hindi lang tumigil si Sean, lalo pa niyang dinagdagan ang pamimilit na ibinubugbog niya kay Sky. Malamig niyang sabi, pinaparusahan ko lang siya sa kaunting pagkakamali para hindi na siya magkamali pa sa susunod. Si Soraya ay apo ng presidente ng constabulary. Kung sino man ang nang-aapi sa kanya ay kaaway ko rin. Ugh. Si Sky ay halos inaatake ng dalawang master mula sa magkabilang panig. Ang kanyang katawan ay naging isang larangan ng digmaan. Paano niya natitiis ito? Lahat ng organ sa loob ng katawan niya parang nalipat-lipat. Sa pagkakataong ito, ibinuka niya ang kanyang bibig para maglabas ng agos ng dugo. Nagsalubong ang kilay ni Alex habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan niya. Talagang sinabihan siya ni Zachary na magtiis ng tahimik dahil kung malantad siya ngayon, nag-aalala siya na siya ay unanimous na target ng 3 pang Guardians. Gayunpaman, nang makita ang mapagmataas na si Sean na ganap na kumilos ng walang estilo at moral na dapat taglayin ng isang tagapangalaga ng Divine Constabulary, hindi na niya agad ito napigilan. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1162. Bamantong hininga din si Alex, idiniin ng isang hindi mapapantayang lakas ng pag-iisip kay Sean Baker. Noong una, sinadya ni Sean na ipaluhod si Zachary Xavier sa kanyang mga tuhod gamit ang mental coercion para lang maipakita niya ang kanyang mga kakayahan. Sa makatuwid, siya ay ganap na nakatuon sa pag-target lamang kay Zachary at Sky Melvis. Kahit kailan ay hindi niya inaasahan na isang tunay na eksperto ang nasa tabi nila. Nang bumaba sa kanya ang mental power ni Alex, pakiramdam niya ay nahuhulog siya sa kailaliman ng impyerno at isang matinding kirot ang naramdaman sa karagatan ng kanyang kamalayan. Thud, thud, thud. Napaatras si Sean ng 3 magkakasunod na hakbang. Naturally, ang mental na pamimilit na lumabas mula sa kanya ay hindi maaaring mapanatili. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zachary at Sky na gumaan ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang labis na kaibahan ay nagpalola sa mga pinsala ni Sky na naging dahilan upang siya ay umubo muli ng isang subo ng dugo. Tumayo si Sean habang nakataas ang ulo at nakatitig kay Alex. Sino ka? Siya ay lubhang mayabang at mayabang. Ang ganitong batang Grandmaster ay napakabihirang sa buong Amerika. Nang tingnan niya si Alex na tila walang inner energy sa katawan at mukhang walang pinagkaiba sa ordinaryong tao, talagang hindi siya naniniwala na si Alex ay isang martial expert na nalampasan siya sa edad na ito. Sa halip, naramdaman niya na ang taong ito ay malamang na isang psychic user. Sa mga tuntunin ng kapangyarihang pangkaisipan, mayroon siyang mga kakayahan na iba sa mga ordinaryong tao. Bukod pa rito, nagkaroon lamang siya ng malaking kabiguan dahil wala siyang panlaban kay Alex dati.
Si Alex ay walang kahit kaunting pahiwatig ng paborableng impresyon kay Sean kaya malamig niyang sinabi, "Ako si Alex Rockefeller, ang elder ng Divine Constabulary sa South California." Patanda. Tumawa ng malakas si Sean. Paanong hindi ko malalaman na may dagdag na elder sa Divine Constabulary ng South California? Maghintay, Alex Rockefeller. Ikaw ang Alex Rockefeller na nakatapos sa misyon ng Golden Tower. Pilit na sinubukang senadoryoso ni Zachary si Alex gamit ang kanyang mga mata. Gayunpaman tila hindi sila nakita ni Alex. Siya ay ganap na nasa isang malinaw na pag-iisip. Isa lang siyang Grandmaster, ano ang dapat ikatakot? Kahit na ang tatlong dakilang Grandmaster mula sa Divine Constabulary ay talagang nagsanib puwersa, ano? Nandoon pa rin si Tita Rockefeller sa likod niya. Tama, ako iyon. Humanggo si Alex sa kasinulyapan si Soraya. Ano ang dahilan para punahin mo kami ng ganito kaagresibo ngayon, Guardian Baker? Sinusubukan mo bang panindagan ang babaeng ito? Tapos dapat magpasalamat ka sa akin. Kung hindi ko siya nailigtas kahapon ng gabi, napipilitan na siyang matulog kasama si Giovanni Win mula sa Golden Tower. At ikaw? Magpapatubo ka ng mga kabute mula sa iyong ulo mula sa lahat ng paghihintay. Nagulat si Soraya. Siya yun. Siya ang pumatay kay Giovanni Win kahapon. At ang mga subordinate ni Giovanni Win. Hindi katakataka na si Hubert Gordon ang dumating para pakawalan ako. Tumingin si Soraya kay Alex habang nakakaramdam pa rin ng pasasalamat sa kanyang puso, gayunpaman, hindi niya nagustuhan ang mga tunog ng huling bahagi ng mga salitang iyon. Lalong nagalit si Sean nang marinig niya ang mga salitang iyon. Napakapangahas. Paano mo nasabi ang mga salitang ganyan? How dare you disrespect your superiors? Tuhod. Pababa. Umagalpak ng tawa si Alex. Guardian Baker, hindi ka pa naging presidente ng Constabulary, gayunpaman ay itinapon mo ang iyong pagpapakita ng kapangyarihan sa ganoong paraan. Iisipin ng mga hindi nakakakilala sa iyo na ikaw ang hari ng lugar na ito. Malamig ang mga mata ni Sean, ngunit bigla siyang lumingon kay Zachary. Cherry Xavier, ano ang tinuturo mo sa mga kampan mo? Kalimutan mo na kung paano nasira ang martial arts mo kahit ang tao mo ay walang kwenta. Gusto mo bang magrebelde ang nasasakupan mo? Kung ayaw mong turuan siya ng leksyon, gagawin ko. Pagkasabi niya nun ay agad siyang lumapit kay Alex. Mariin niyang tinapakan ng paa, lumilipad patungo kay Alex na parang multo para atakihin siya. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumigaw si Alex, "Lumuhod ka." Ang misteryosong butil sa kanyang upper energy core ay tumalon din ng husto sa sandaling ito na nagdulot ng puwersa ng malakas na pamimilit sa pag-iisip na bomb allocation. Sinubukan ni Sean ang kanyang makakaya na pigilan, umuungal ng malakas. Gayunpaman sa bandang huli, hindi pa rin niya ito nakayanan at napaluhod siya sa isang kabog. Natigilan ang lahat sa sandaling iyon, lalo na si Soraya. Tumingin siya kay Alex na para bang may tinitingnan siyang bathala. Kabanata 1163. Lumuhod siya. Sa sandaling ito, hindi lamang si Soraya Melves ang nabigla, ngunit maging si Zachary Xavier ay lumabas sa kanyang ulo. Si Sean Baker ang pinakamalakas na Grandmaster sa apat na mahusay na tagapangalaga ngayon, kaya naglakas loob siyang makipagkompetensya para sa posisyon ng presidente ng Constabulary. Sa pagkakaalam niya, minsan ay nagkaroon ng pagkakataong makatagpo si Sean at minana niya ang pamana ng dakilang Divine Sword Grandmaster mula sa 100 taon na ang nakararaan. Simula noon, naging master na siya sa swordsmanship at isang Grandmaster sa isang iglap, naabot ang tuktok at nalampasan ang lahat ng iba pang mga Guardians mamaya. Gayunpaman, talagang lumuhod ang gayong malakas na lalaki sa dagindong ng mga salita ni Alex. Gaano kalakas si Alex sa mundo? Gayunpaman, lumuhod lang si Sean ng 3 segundo. Pagkatapos nagpakawala siya ng malakas na dagindong. Ang buong panloob na puwersa ng isang Grandmaster ay sumabog sa loob ng kanyang katawan, lalo na sa kanyang ulo. May nakikitang malakas na umaalulong na hangin at umuusok na puting hangin sa paligid niya. Sa pagtataka ng lahat, pilit niyang pinalaya ang mental powers ni Alex. Gayunpaman, nagkaroon din ng repercussion.
Matapos pilitin na labanan ang mga kapangyarihan ng pag-iisip, ang espiritu ni Sean ay lubhang naapektuhan na nagresulta sa dalawang linya ng dugo na umaagos mula sa kanyang ilong. Sa sandaling ito, ang nakamamatay na layunin sa katawan ni Sean ay tumaas. Kusang gumagalaw ang kanyang damit kahit walang hangin sa paligid. Ang kanyang malamig at matigas na titig ay naiinip kay Alex habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Alex Rockefeller, tama ba? Isang psychic user. Gaano ka maglakas loob na hindi igalang ang iyong superior at makipagsabuatan upang labanan ang isang tagapangalaga? Ngayon tingnan natin kung ano pa ang mayroon ka. Mamatay." Akala niya ay tuluyan na siyang nakalaya sa mental powers ni Alex kaya hindi na siya dapat matakot. Sa isang iglap kumakbang si Zachary sa harapan ni Alex. "Sean Baker, tama na. Si Alex ay isang elder ng Divine Constabulary, wala siyang anumang intensyon na makipagsabuatan laban sa iyo. Puro kalokohan ang sinasabi mo." Whoosh! Ginawa ni Sean ang kanyang hakbang. Gamit ang kanyang mga daliri na kumikilos bilang isang espada, isang matalim na aura ng talam ang lumabas mula sa kanyang mga daliri na bumubuo ng isang talam ng liwanag at lumalas patungo kay Zachary. Hindi na si Zachary ang Grandmaster na dati niyang dating. Paano naging posible para sa kanya na harangin ang pag-ataking ito? Sa sandaling iyon siya ay nilaslas ni Sean at pinalipad sa himpapawid. Kung hindi dahil sa kanya ay nagkaroon pa rin ng lakas ng isang half-step Grandmaster, ang isang suntok na ito ay mamamatay sa kanya nang hindi nag-iiwan ng bakas. Barf! Lumuwa si Zachary ng isang subo ng dugo. Namumula ang mga mata ni Sky sa galit habang umuungal, "Sean Baker, what the hell are you doing? Posible bang talagang sinusubukan mong magsimula ng isang paghihimagsik? Ang paghampas ng napakabigat na kamay kay Uncle Xavier na kapwa guardian, anong karapatan mong maging guardian of Divine Constabulary? Not to mention that you're still delusional about the position of the president, you're simply a crazy talking about dreams." Masungit. Namumula si Sean sa galit. Tumingin siya kay Sky na kasing lamig ng makamandag na ahas. Gusto niya talagang huwag pansinin si Alex at sa halip ay pinatay si Sky. Nininigas na sa kanyang puso ang pag-iisip na lahat ng tao dito ay mga basura. Ano ang silbi nila kung tumanggi silang makinig sa kanyang mga utos? Mas mabuting patayin na lang silang lahat. Natapos ng kamatayan ang lahat ng problema, gayunpaman. Kung ito ay ginawa sa tigang na bundok at ligaw na kagubatan ng Puerto Rico rainforest, sino ang makakaalam? Para naman kay Soraya, alam na alam niya ang iniisip ng ginang. Hangga't maaakit siya ng kaunti, magagawa niya itong ganap na mapasailalim sa kanyang hinlalaki, maging sarili niyang babae. Gayunpaman, iniisip pa rin niya ang prestihiyo at autoridad ng presidente ng Constabulary sa ngayon, kaya hindi pa siya nakakagawa ng kanyang hakbang. Patayin. Umungol muli si Alex sa sandaling ito, tuhod. Pababa. Buzz. Sa isang iglap nakaramdam si Sean ng mapurol at matinding kirot sa kanyang isipan na parang may pumutok sa kanyang ulo. Ang kanyang karagatan ng kamalayan ay parang pinasabog ng martilyo. Ang kanyang katawan ay tumangging makinig sa kanya at mabigat na bumagsak sa lupa. Ang kanyang nakamamatay na suntok kay Sky ay natural na natigil sa sandaling iyon. Paano ito posible? Paano ito magiging ganito? Gaano kalakas ang mental power ng brat na ito? Hindi ko pa ba nasira ang mental cursion kanina? Hindi makapaniwala si Sean sa kanyang pinagdaanan. Siya ay umungal ng may galit, sinusubukan na muli na basagin ang pamimilit sa isip ni Alex. Gayunpaman, nalaman niya na ang oras na ito ay mas mahirap kaysa dati, na para bang libu-libong bundok ang idiniin sa tuktok ng kanyang ulo na naging dahilan upang siya ay halos malagutan ng hininga. Brat! Papatayin talaga kita. Katiin muna. Sigaw ni Sean. Splat, splat, splat. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang ilong at magkabilang tenga sa sandaling ito. Naabot na niya ang kanyang limitasyon. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1164. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Sky ay kasing talas ng mga kutsilyo habang patuloy siyang humihikbi. Isang kumikinang na punyal na may malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang kamay.
Nagdadalawang isip siya kung papatayin ba niya si Sean o hindi. Nanlaki ang mata ni Sean. Puno ng pulang dugo ang magkabilang mata at pati ang dugo sa loob ng mga mata niya ay malapit ng tumalsik. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Sky habang siya ay malakas na sumigaw, "Ako ay isang tagapangalaga ng Divine Constabulary, gaano kakalakas loob na may balak na patayin ako." Biglang gumawa ng paalang na hakbang si Soraya sa sandaling ito, nakatayo sa harap ni Sean at sumigaw, "Ang pagpatay sa isang tagapangalaga ay isang malaking krimen, dapat mong pag-isipang mabuti. Kapag tiningnan ito ng aking lolo, ang buong linya ng iyong pamilya ay magkasala sa pamamagitan ng pagsasamahan." Kasabay nito, biglang umungal si Sean, "Break it for me." Sa sandaling ito, muling sumibol ang aura sa paligid niya habang pilit niyang kinakalas ang mga gapos sa pag-iisip ni Alex. Hindi lamang iyon, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay patuloy na tumataas. Pagkalipas ng ilang segundo, ang kanyang buong katawan ay tila naging isang unsheathed sword na may mataas na langit na nakamamatay na layunin at banta. "Hahaha, hahaha." Tumangala si Sean sa langit at tumawa ng malakas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lambak na parang kumukulog. Tumingin siya kay Alex, biglang kumalma ang boses habang sinasabi, "Brad, thank you. Ang aking firmamentized blade aura ay na-stuck sa isang bottleneck sa nakalipas na 3 taon at mahirap gumalaw ng 1 pulgada. Hindi ko inaasahan na ang iyong mental core iyan ay nagawang pilitin akong tulungan upang makamit ang isang pambihirang tagumpay ngayon. Ngayon, ako ay isang hakbang na mas malapit sa paglampas sa Grandmaster sa kaharian ng innate martial honor." Habang sinasabi ito ni Sean, pinitik niya ang kanyang mga kamay, bumunot ng isang mahaba at itim na espada. Naningkit ang mga mata ni Alex. Isang espiritual na kasangkapan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon din ng espiritual si Sean. Nakatago sa kanyang isip palasyo. Mukhang ang taong ito ay hindi isang purong martial artist, ngunit naabot din niya ang threshold ng pagiging isang cultivator. Siya ay pumasok sa landas ng isang magsasaka sa pamamagitan ng kanyang martial arts at nalinang ang kakanyahan sa kanyang katawan. Kung hindi siya makakapag-imbak ng isang espiritual na kasangkapan sa kanyang palasyo ng isip. Napatingin si Sean sa itim na espada sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay parang isang lalaking nakatingin sa isang nakamamanghang kagandahan. Firmamentized blade. Ngayon, nagkita tayo sa wakas. Brad, para magpasalamat sa iyo, gagamitin ko ang aking firmamentized blade para putulin ang iyong ulo at aylay ang iyong dugo bilang sakripisyo sa aking talam. Umisi si Sean. Tapos he made grab in the mid-air, grabbed Soraya who was standing in front of him. Kagad pagkatapos, nilaslas niya si Alex gamit ang kanyang espada. Ang pagindayog ng talam ay tila hindi sa daigdig habang ang liwanag ay sumabog mula sa talam tulad ng milyon-milyong bituin na bumubuhos sa mga agos. Ang isang napakaraming blade aura ay nag-condense sa isang punto. Dahil sa nakakasilaw na liwanag mula sa talam, hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Nakatayo doon si Alex nang hindi gumagalaw kahit 1 pulgada na para bang natakot siya. Sabay na sigaw ni Ana at Cheryl, "Ingat." Gayunpaman, ang likod lamang ni Alex ang nakikita nila at hindi ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang tingin sa kanyang mga mata ay kalmado tulad ng sa isang matandang monghe na pumasok sa matinding konsentrasyon. Hanggang sa umabot na sa harapan niya ang liwanag ng talam ay bigla niyang itinaas ang kamay at pamitik. Nakarinig ang lahat ng malutong na tunog ng espada. Kagad pagkatapos, isang putol na espada ang bumulusok ng malalim sa lupa. Tungkol naman sa firmamentized blade sa kamay ni Sean, kalahati na lang ang natitira. Ang firmamentized blade ay sapilitang sinira ng Sword of the Universe ni Alex. Gayunpaman, dahil sa sobrang bilis ni Alex at ang Dragon Bone Sword ay translucent, ang iba ay hindi malinaw na nakikita kung ano ang nangyari. Ito. Nasira. Si Sean ay lubos na natulala at hindi matanggap ang nangyari. Bukod dito, isang pagsabog ng nakapipinsalang sakit ang bumalot sa lahat ng organo sa kanyang katawan at parang bigla siyang samuka. Sa susunod na sandali, hinawakan niya si Soraya at umatras sa galit na galit. Nabugbog siya hanggang sa takot na siya.
Sa kanyang pagtataka, sa unang pagkakataon na ginamit niya ang firmamentized blade, hindi man lang nito nagawang kumpletuhin ang paghahanap nito bago ito mamatay, at nahati kaagad sa kalahati. Ang mahalagang punto dito ay na hanggang ngayon ay hindi niya maisip kung paano nabali ang espada. Gayunpaman, maaaring mamatay siya kung mananatili siya roon kaya kailangan niyang tumakas ng mabilis. Tumayo si Alex, hindi kumikibo. Hindi rin siya naghabol. Hanggang sa nasa malayo na si Sean ay biglang nanginag ang kanyang katawan na may linya ng dugo na umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig. Kabanata 1165. Ha? Alex, anong meron? Guro, huwag mo akong takutin. Sumugod sina Cheryl, Anna, Zachary at lahat para suportahan si Alex. Sinimulan nila siyang bambahin ng may pag-aalalang mga tanong. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Pagkatapos naglabas siya ng ilang pil sa kanyang pouch at nilunok iyon sa isang lago. Ayos lang, medyo nasaktan lang ako. Hindi ito malaking problema. Dati, ginamit niya ang Sword of the Universe mula sa Dragon's Bane of 36 para puwersahang hatiin ang firmamentized blade ni Sean sa kalahati. Medyo minamaliit niya ang kapangyarihan ng Talem. Ito ay isang kumpletong espiritual na kasangkapan pagkatapos ng lahat. At ang kanyang cultivation ay nasa yugto na ngayon ng Divine Transcendence, malayo pa ito sa pagiging isang tunay na master. Matapos basagin ang firmamentized blade, natanggap niya ang huling counterattack ng blade bago ito namatay. Kung hindi dahil sa biglang nanginginig at tumulong kay Alex para pigilan ito noong mga oras na iyon, malamang na mas matinding pinsala ang natamo niya. Nang maisip niya ito, hindi niya maiwasang buksan ang kanyang panloob na paningin upang tingnan ang kanyang sariling palasyo ng isip. May kulay abong butil doon. Ito ay ang Chaos Bead na hinugot mula sa plaka ni Ganoderma at ibinigay kay Alex ni Gilherm. Sa oras na iyon, sinubukan ni Alex na ilagay ito sa loob ng kanyang isip palasyo. Sa huli, nailagay niya ito sa loob nito nang walang anumang insidente. Ipinakita nito na ang Chaos Bead ay talagang hindi isang ordinaryong bagay. Dahil ito ay maaaring isama sa kanyang espiritual na kapangyarihan at ilagay sa loob ng kanyang palasyo ng isip, ito ay dapat kahit na isang piraso ng espiritual na kasangkapan. Gayunpaman, kinailangan niyang maghintay sa susunod na panahon upang patunayan kung ito ay isang likas na espiritual na kayamanan gaya ng sinabi ni Gilherm. Sa kabilang banda, naramdaman pa rin niya na ang Chaos Bead at ang butil na nakaimbak sa kanyang upper energy core ay tila may kakaibang koneksyon. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya ito makita sa ngayon dahil nasira ng husto ang misteryosong butil. Nakontrol niya ang kanyang paghinga sa sandaling ito. Ang mga sugat ni Alex ay gumaling sa halos lahat kaya iminulat niya ang kanyang mga mata at tumayo. Ayos lang ako ngayon, huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Alex nang makita ang nag-aalalang tingin ni Cheryl. Sa kabaligtaran, sina Zachary at Sky ay nasa lupa sa isang malungkot na estado, ang kanilang mga pinsala ay hindi gaanong seryoso kaysa kay Alex. Master, nagduraan na naman ng dugo si Kapitan Melves. Yung B-star na si Sean Baker, sobra lang siya. May intensyon talaga siyang sirain si Kapitan Melves. Galit na sabi ni Anna. Nasugatan na si Captain Melves bago ito. Sa pagdaragdag ng mga pinsalang ito, natatakot ako na mas mahirap para sa kanya na mapabuti ang kanyang antas ng paglilinang sa hinaharap. Nagulat si Alex saglit. Si Kapitan Melves ay nasugatan dati. Hindi niya talaga ito napansin kanina. Sumagot si Zachary, minsan nasira ang energy core ni Sky at nawalan ng saysay ang lahat ng pagsisikap ng kanyang martial arts. Maging ang kanyang pundasyon ay nasugatan. Kung hindi, sa kanyang orihinal na mga talento sa martial arts, tiyak na hindi siya matatalo kahit kay Tristan Coleman mula sa pamilyang Coleman ng Missouri. Ngunit dahil sa mga pinsala na minsan, natatakot ako na halos imposible para sa kanya na maabot muli ang tuktok. Bahagyang kumunot ang noo ni Alex. Pinagmasdan niya si Sky gamit ang kanyang third eye pagkatapos ay naramdaman ang kanyang pulso. Bigla naman siyang sumimangot ng mas malalim. Cheryl, halika at tingnan mo ang sitwasyon niya. Sabi ni Alex kay Cheryl. Pamulong si Anna, guro, ikaw ang immortal na doktor. Kung hindi mo man lang makita ng tumpak kung ano ang mali sa kanya, paano niya magagawa? Umiling si Alex.
Hindi ako ang immortal doctor, siya ang magiging immortal doctor. Nagulat si Anan. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo mamaya, nakangiting sabi ni Alex. Ang Ultimate Book of Medicine na ipinasa ng kanyang mga ninuno ay talagang makapangyarihan, ngunit ito ay isang malaking sistema. Sa katunayan, ang pinakamahalagang bagay ay ang paglilinang sa sarili. Ang mga target ng Ultimate Book of Medicine ay kadalasang naglalayong sa mga magsasaka. Gayunpaman, iba ito para sa legacy ng Immortal Doctor. Bawat henerasyon ng mga immortal na doktor ay isasama ang kanilang sariling karanasan sa legacy. Masasabing sa hindi mabilang na taon, ang Immortal Doctor's legacy ay ang kristal na kapangyarihan ng hindi mabilang na makapangyarihang mga medikal na practitioner. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 1166. Sa makatuwid, ang pagsasalita lamang mula sa landas ng medisina, ang pamana ng Immortal Doctor ay may higit na mga pakinabang sa paggamot sa mga tao. Siyempre, pinakialaman ni Alex si Cheryl sa bagay na ito dahil gusto niya itong linangin. Mabilis na sinuri ni Cheryl ang pulso ni Sky. Matagal siyang kumunat ang noo bago siya tuluyang nakaisip ng feasible treatment plan. Idinagdag ni Alex ang kanyang opinyon mula sa ibang mga pananaw. Sa dalawang pinagsamang pagsisikap, maaaring gumaling ang mga pinsala ni Sky sa loob ng 3 araw. Namutla ang mukha ni Sky. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Salamat, Kuya Alex." "Salamat, Miss Cheryl." Umiti si Alex at sinabing, "Na-injured ka this time, more or less, because of me." "Paano ito?" "Sa sandaling bumalik tayo, gagawin kita ng isang tableta na makakatulong sa pasiglahin ang iyong pundasyon. Dapat itong makatulong sa iyo na ayusin ito at maibalik ang iyong martial arts at madadala ka pa sa hinaharap." "Anong pill yan?" Natigilan si Sky. "Kahit na sabihin ko sa iyo ngayon, hindi ko ito maipaliwanag ng malinaw sa maikling panahon lamang," sabi ni Alex. "Malalaman mo kapag naging matagumpay ang pagpino. Ngunit kailangan mong ihanda ang mga materyales sa iyong sarili. Napakahirap ko at hindi ko kayang bayaran ang mga materyales." Maingat na inilibot ni Sky ang kanyang mga mata. "Mahihirap ka. Sa palagay ko ay wala ni isang mayaman sa Divine Constabulary." Gayunpaman, tuwang-tuwa pa rin niyang sinabi, "Sige, salamat, bro." Tinila ni Zachary ang kanyang mga labi pagkatapos ay lumapit kay Alex at sinabi sa mahinang boses, "Alex, itong pill, maibabalik ba talaga nito ang Cultivation Foundation sa isang tao?" Tumango si Alex. "Tama iyan. Hanggat ang iyong pundasyon ay nandyan pa at hindi ganap na nawasak at ang mga meridian ay umiiral pa, ang tableta ay magiging epektibo. Ngunit ang proseso ay hindi madali at ito ay napakasakit. Kung gayon, maaari mo bang makita kung magagamit ko rin ito?" Tanong ni Zachary. Uncle Xavier, may problema ka rin sa foundation mo. Ganyan talaga. Kung mayroon kang anumang kahilingan, Alex, sabihin mo lang sa akin at gagawin ko ang lahat sa aking makakaya upang matupad ito. Wala akong kailangan sa ngayon. Gagawa ako ng listahan ng mga materyales na kailangan ko pagdating ng panahon at maaari ka rin kumuha ng kopya nito. Ang usapin ay naayos ng ganoon. Ang susunod na hakbang ay upang harapin ang problema ng laso na ginawa dito sa Ganoderma. Gayunpaman, hinailan ni Zachary si Alex at sinabing, si Alex, isang lalaking katulad ni Sean, ay napakakitid ng pag-iisip at babalik siya para mag-higanti. Ang ibig kong sabihin noon ay itago mo ang lakas mo para hindi mo maaga ang atensyon niya. Pagkatapos kapag dumating ang kompetisyon sa pagtatapos ng taon, ibababa namin siya sa isang iglap upang hindi na siya makagawa ng anumang karagdagang mga alon. Pero ngayon, nag-aalala ako na baka guluhin ka niya na maaaring makasama sa iyo. Tungkol sa hayagan niyang pag-atake sa inyo ni Sky ngayon, hahayaan na lang ba ito ng presidente ng Divine Constabulary? Tanong ni Alex. Napabuntong hininga si Zachary. Matagal nang hindi nagpapakita ng mukha ang presidente. Nabalitaan na siya ay nasa retreat upang masira ang isang bagong kaharian. Ngunit mayroon ding mga sabi-sabi na siya ay may malubhang karamdaman at hindi na natitira. Iyan ang dahilan kung bakit napakagulo ngayon ng mga nakatataas sa Divine Constabulary.
Kinukolekta ni Sean ang kanyang mga pangkat sa loob ng Divine Constabulary at itinatago ang katotohanan mula sa masa. May isa pang bagay. Si Soraya Melves ay apo ng Pangulo, sabi ni Sky. Nakikinig si Soraya at sumunod kay Sean. Kaya ang iba pang dalawang tagapag-alaga pati na rin ang iba pang matataas na opisyal sa Divine Constabulary, ay palaging magiging mas malapit kay Soraya dahil sa paggalang nila sa Pangulo. Hindi sinang-ayunan ni Cheryl si Soraya at sinabing ang babaeng iyon hindi man lang marunong magpasalamat. Mahina kong sabi ni Alex, you guys don't have to worry. Kung maglalakas loob itong si Sean na guluhin ako, wala akong pakialam na alisin na lang siya. Tumingin si Zachary kay Alex pagkatapos ay sa dugo sa kanyang damit. Bagamat hindi siya nagsasalita, nag-aalala pa rin siya sa loob. Lalo na dahil ngayon lang ulit nakalusot si Sean. Gayunpaman, hindi niya alam na ang mga pinsala ni Sean ay mas malala kaysa kay Alex. Nasugatan si Alex dahil sa counterattack ng spiritual tool at hindi ito ang tunay na lakas ni Sean. Tulad ng para kay Sean sa kanyang espiritual na kasangkapan na nawasak, ang mga epekto ay mas seryoso. Sa oras na ito, wala pang 5 kilometro ang kanyang tinakbo bago siya bumagsak sa lupa, umubo ng dugo. Namutla si Soraya sa takot. Kuya Baker, okay ka lang ba? Okay lang ako, kailangan ko lang magpahinga sandali at magiging okay din, sabi ni Sean. I didn't expect that Alex would be so powerful that even you are not a match for him, sabi ni Soraya. Push asterisk T. Ano ang napakaganda sa kanya? Madilim ang mga mata ni Sean. Siya ay isang Sekiko lamang at hindi sinasadyang nahuli ako sa kanyang mga kasanayan. Kapag sapat na ang paghahanda ko, puputulan ko ang ulo niya. Kabanata 1167. Isang psychic. Natigilan si Soraya. Noong una, malaki ang pagsang-ayon niya kay Alex sa kanyang puso. Siya ang nagligtas sa kanya mula kay Giovanni Win, kaya iniwasan niya ang kapalaran na nilabag at pag-uusig pagkatapos ng lahat. Bilang karagdagan, siya ay naiimpluwensyahan ng kanyang lolo mula pa noong siya ay bata at nagkaroon ng maraming paghanga at pagkilala sa mga masters ng martial arts. Iyon ang dahilan kung bakit niya nagustuhan si Sean, ang lalaking gumanap bilang kanyang ama. Ito ay dahil si Sean ay nangingibabaw, mabangis at ligaw. Sa kanyang mga mata, ang mga katangiang ito ang dapat taglayin ng isang lalaki. Para naman kay Alex na nakatalo kay Sean, tumaas din ang paghanga niya sa kalikasan nito. Gayunpaman kung si Alex ay isang Sekiko lamang, kung gayon ang kanyang paghanga sa kanya ay lubos na mababawasan. Sa kanyang isip, tanging isang tunay na martial arts master lamang ang maaaring ituring na isang dalubhasa. Ang isang gumagamit na may supernatural na kakayahan ay itinuturing na isang ganap na naiibang species at ang kanilang kalikasan ay mas katulad ng isang hayop. Tama iyan, sabi ni Sean. Siya ay talagang isang psychic na may malakas na kapangyarihan sa pag-iisip. Wala akong anumang panlaban sa lugar bago ito kaya sinamantala lang niya ako. Kung hindi, paano ako nakaluhod? Ang taong ito ay makasalanan at tuso. Mag-ingat ka sa susunod na makilala mo siya. Sinabi niya iyon para hipan din ang sarili niyang trumpeta. Kung talagang sinamantala ni Alex ang kahinaan niya noon, hindi na siya luluhod sa pangalawang pagkakataon. Kuya Baker, kung gayon ano ang nangyari sa iyong espada? Nakita ko mismo na sinira niya ang iyong espada, ang Firmament Ice Brand, gamit ang kanyang mga kamay. Nagalit si Sean nang magsalita ito. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ko ang Firmament Ice Brand at hindi ko pa ito nahawakan dati. Hindi ko inaasahan na napakarupok nito. Gayon din, ang Rockefeller na iyon ay tiyak na mayroon ding sariling espiritual na kasangkapan. Naputol ang espada ko dahil dyan. Nakita ko. Nang malaman niya ang mahahalagang detalye, pinili niya kaagad si Sean kaysa kay Alex. Kung tutuusin, si Sean ang lalaking pinagnanasaan niya sa loob ng maraming taon. Si Alex naman, isa lang siyang psychic. Paano kung nailigtas niya siya noon? Iyon lang. Bilang apo ng presidente ng Divine Constabulary, marami ang nagligtas sa kanya sa mga nakaraang taon. Sa parehong sandali sa lambak ng Puerto Rico Rainforest, gumamit si Zachary ng satellite phone para tumawag. Hindi nagtagal, dumating ang 10 helicopter.
Ang mga lokal na awtoridad ay nagpadala ng maraming unit ng labanan upang linisin ang resulta ng kaso ng lason. Sina Alex, Cheryl, at isang matinding na sugatan na si Sky ay kinuha ang isa sa mga helicopter para umalis sa rainforest at bumalik muna sa bayan ng Morrow. Pagkatapos kumain ng isa sa mga healing pill ni Alex, halos gumaling sina Zachary at Anna at nanatili sila sa likod upang idirekta ang mga tao na harapin ang paglilinis at kung ano man ang sumunod. Si Richie Asterisk. Samantalang si Alex at ang iba pa bumalik sila sa inn. Inihagis ni Cheryl ang lahat sa kanyang katawan at ang kanyang mga sapatos pagkatapos ay nahulog sa kama. Naku, pagod na pagod ako mula ngayon. Mas nakakapagod ito kaysa sa oras na nasa night shift ako ng 3 araw. Nasa pagitan ng tawa at luha si Alex habang pinagmamasdan siya at pagkatapos ay tinanong niya ito, gusto mo bang maligo muna? Ang mga tao mula sa Divine Constabulary ay may sariling espesyal na eroplano, kaya kapag ang lahat ay tapos na sa bahaging iyon, babalik tayo. May sapat ka pang oras para maligo. Ha? Babalik na ba tayo ngayon? Lumingon si Cheryl, nakahiga sa kama na parang prinsesa habang sinasabi kay Alex, baka sa mukha nito ang pag-aatubili. Ano? Adik ka ba sa pananatili sa lugar na ito? Hindi ko pa natikman ang kultura dito sa Puerto Rico at hindi rin ako tumingin sa paligid. Wala pa akong nabibiling souvenir para kay lolo at lola at sa mga kasamahan ko sa ospital. Masyadong biglaan. Isa pa, marami akong nabili na hindi pa nagagamit. Tiningnan ni Alex ang kanyang nagkukunwaring galit na galit pati na rin ang kaakit-akit na tingin sa mukha ni Cheryl at siya ay nagpaubaya. Aniya, sige, mananatili tayo sa ibang araw. Hindi tayo aalis ngayong gabi. Ang galing. Mamili tayo mamayang gabi at kumain ng merienda. Pumalon si Cheryl. Aalis ako at maliligo ngayon. Habang nasa paliguan si Cheryl, natural na hindi ginamit ni Alex ang kanyang espiritual na kamalayan upang makita kung ano ang hitsura niya sa loob ng banyo. Ang ganoong pag-uugali ay kasing aba ng isang may-ari na palihim na naglalagay ng mga kamera sa mga banyo at pinapanood ang kanilang mga babaeng nangungupahan na naliligo. Talagang hindi niya kailangan iyon. Hoy, Alex! Maya-maya, binuksan ni Cheryl ang pinto ng banyo at inilabas ang ulo. Mula sa pagbukas ng pinto, makikita ang basang leeg niya pati na rin ang medyo balat. Anong meron? Nagkaroon ng gana si Alex na tumakbo papunta sa kanya at himas-himas ang kanyang likod. Nakalimutan kong magdala ng pampalit na damit, pwede mo ba akong tulungang kumuha? Nasa pulang kahon iyon doon. Anong damit? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1168. Yung triangular. Tiningnan siya ng masama ni Alex ng ilang sandali bago siya tumango. Lumapit siya sa pulang kahon at binuksan iyon. Ang kahon ay naiwan sa indati at hindi pa dinadala sa rainforest. Saan iyon? Ay drag mo dito. Titingnan ko. Kinaladkad ni Alex ang kahon upang makita ni Cheryl ang laman ng kahon, ngunit nang lumingon siya, saglit siyang natigilan. Kitang-kita niya ang tanawin mula sa pagbukas ng pinto. Tila tumatawag sa kanya ang maganda at maputing manyeb na kamay na iyon. Nasa zipper bag sa taas. Inunat ni Cheryl ang kamay niya at itinuro ito. Thud. Nang buksan ni Alex ang zipper ay may nahulog na box mula rito. Tiningnan ito ng maigi ni Alex at holy crap, ito pala ay isang kahon ng Durex. Ito. Bakit may ganito ka? Natigilan si Alex. Pulang-pula ang mukha ni Cheryl, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata sa pagiging coyness at seductiveness. Ito ay isang malinaw na pahiwatig. Hindi ba niya ito maintindihan? Idiot. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas sa kanyang dibdib at hindi niya ito mapigil, ngunit sinabi niya kailangang malaman ng mga babae kung paano protektahan ang kanilang sarili. Kung ang isang tao ay hindi matulungan ang kanyang sarili at hindi sapat ang aking lakas upang labanan, ang paghahanda nito ay isang paraan ng proteksyon. Hindi mo ba iniisip iyon? Mataimtim na tumango si Alex. Mukhang makatwiran iyon. Pagkatapos ibinalik niya sa bag ang maliit na kahon. Hindi nakaimik si Cheryl. Baboy ka ba? Inaasahan ba niya na ilalabas niya ito sa pakete at buksan para sa kanya?
Alex, may itatanong ako sa'yo. Sige lang. Ang kanyang mga kamay ay nangangapa pa rin sa bag, ngunit wala siyang mahanap na iba. Walang laman ang bag maliban sa kahon ng Durex. Bata ka pa ba? Ha? Natigilan si Alex at tumingin siya kay Cheryl na nanlalaki ang mga mata at nanlalambot ang panga. Alam mo ba kung paano gamitin ang item sa kahon? Isang malungkot na tingin ang lumitaw sa mukha ni Alex. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Nainis si Cheryl at sumagot dahil bobo ka. Sa susunod na segundo, binuksan niya ng mas malawak ang pinto ng banyo at ibinaluktot ang kanyang mga paa, ang kanyang mga kamay ay lumalapit upang takpan ang kanyang harapan habang tinanong niya, gusto mo bang turuan kita kung paano gamitin ito? Boom! Tarat-tarat! Parang sisubog ang ulo ni Alex. Inilabas niya ang kahon at pinunit ang pakete. Saktong paglabas niya ng isa, tumunog ang phone niya. The asterisk man it. Anong timing para sa isang tawag sa telepono? Pwede ka muna tumawag, maghihintay ako sa loob. Sabi ni Cheryl. Kung si Anna at ang iba pa ay bumaling muli, kung gayon ang hindi pagsagot sa tawag na ito ay magiging isang malaking problema at magtatapos sa isang nakakahiyang sitwasyon kung magpasya silang direktang pumasok sa silid. Nagmamadaling nilabas ni Alex ang phone niya. Sa unang tingin, ipinakita ng caller ID na ang kanyang ina, si Brittany. Pinulot niya pa rin naman. Hello, nanay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang napakapilak na boses ang nagmula sa kabilang dulo, nasa kamay ko ang iyong ina. Ihintayin kita sa Moonlight Lake. Ano? Sino ka? Kabanata 1169. Malapit nang sumabog ang ulo ni Alex. Ang kanyang ina ay kinidnap. Sino yun? Hindi mahina ang kasalukuyang lakas ni Brittany at nasa tabi pa rin niya sina Maya at Holly. Paano siya nakidnap? Gaano kalakas ang kanyang kalaban? Isa pa, ano ang nangyari sa ibang babae sa bahay? Kalmado ang boses sa kabilang dulo. Nabalitaan ko na nagpunta ka sa Puerto Rico. Bibigyan kita ng 6 na oras. Kung wala ka pa rito, pupunta sa langit ang nanay mo. Sa sandaling matapos magsalita ang kabilang partido, isang click lang ang narinig ni Alex pagkatapos. Parang dinurog ang telepono. Hello, hello. Nataranta at nasar si Alex nang dumating ang isa pang tawag at sa pagkakataong ito ay mula kay Waltz. Hello, Waltz, nakidnap ang nanay ko. Alam mo ba ang tungkol dito? Agad na sinagot ni Alex ang tawag at nag-aalalang sinabi. Mabagal at mahihirap na paghinga ang boses ni Waltz Sr. I know. Ito ay isang matandang lalaki. Makapangyarihan talaga siya. Sumugod siya sa bilya, kinuha si nanay. Narinig kong sabi niya na siya ay mula sa witch doctor sect. Kumunot ang noo ni Alex. Anong problema mo? Nasaktan ka ba? Okay lang ako, sabi ni Waltz. Pero, Holly, medyo malubha ang mga sugat niya. Huling bumilis ang tibok ng puso ni Alex, ang pagkabalisa ay sinundan ng nagngangalit na galit. Waltz, may isang bote ng life-saving pills sa bedside table ko sa kwarto ko. Ang mga table tas ay itim. Ibigay mo yan kay Holly at kumuha ka rin ng isa. Babalik ako maya-maya. Senior, mag-ingat ka. Makapangyarihan talaga ang matanda. Natapos ang tawag. Inangat ni Alex ang ulo niya nang makitang nakalabas na ng banyo si Cheryl at nasa kalagitnaan ng pagsuot ng damit. Halatang narinig niya ang pag-uusap ni Alex at may malaking nangyari. Anong nangyari sa nanay mo? Mapilit niyang tanong. Siya ay kinidnap ng isang tao mula sa witch doctor sect. Kailangan kong bumalik ka agad. Napatingin si Alex sa kanya. Matagal nang nawala ang pagnanasa sa kanyang puso. Isang mamamatay tao na hangarin at isang mainit na galit ang natitira. Si Cheryl ay tapos nang magsuot ng kanyang mga damit at ipinatawag niya si Gilher mula sa marka ng mana sa kanyang noo. Nang lumitaw ang matanda, naisip niya na ito ay dahil si Cheryl ay nasa ilang medikal na problema, ngunit agad niyang nakita na hindi iyon ang kaso. Young Master, Young Madam, ito ay. Kinuha ng witch doctor sect ang ina ni Alex, sabi ni Cheryl. May magagawa ka ba tungkol dito? Siya ay handa na subukan ng halos anumang bagay sa isang mahirap na sitwasyon tulad nito.
Si Gilherm ay isang tao mula pa noong unang panahon at daan-daang taon na ang lumipas mula noon. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga master ang Witch Doctor Sect mula nang itatag ito at paano niya magagawa ang anumang bagay tungkol dito? Ano? Ang ina ni Young Master ay kinidnap. At ito ay isang tao mula sa Witch Doctor Sect. Sa sandaling marinig iyon ni Gilherm, marahas siyang tumalon, ang kanyang kaluluwang katawan ay tumama sa kisame, at galit na galit siyang sumigaw, ang kasalukuyang master ba ng Witch Doctor Sect ay isang walang kwentang piraso ng She-Asterisk. Ang mana ng Witch Doctor ay nagmula sa mga ninuno ni Young Master. Masasabi mo pa na ikaw ang tunay na master ng Witch Doctor Sect, Young Master. Ang mga disipulo sa kanilang sekta ay dapat na sumunod sa iyo sa halip, at ngayon, sila ay umalis at kinidnap ang iyong ina. Hindi ba't katawa-tawa lang iyon? Biglang natahimik si Cheryl nang marinig ang rant na iyon. Ang Witch Doctor Sect ay itinatag ng mga ninuno ni Alex. Dahil ang unang henerasyon ng mga immortal na doktor ay mga ninuno ng Young Master, ang pamana ng mga immortal na doktor ay ipinasa mula sa unang henerasyon ng mga immortal na doktor. Namulat sa wakas si Cheryl. Bago ito, hindi niya maintindihan kung paano naging Young Master ni Gilherm si Alex. Kaya ito ay kung paano. Sige, Gilherm, hindi mo kailangang magalit ng ganito. Ang Witch Doctor Sect ay matagal nang naging kung ano ito dati. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1170. Napabuntong hininga si Gilherm. May sense ang sinabi ni Young Master. Ang Witch Doctor Sect ay matagal nang nagbago para sa mas masahol pa. Mula pa noong panahon ko, ang master ng sekta ay palaging ambisyoso. Hindi na nila inuuna ang kanilang tungkulin na tulungan ang mga namamatay o pagalingin ang mga nasugatan sa halip ay bumaling sa pag-aaral at pag-eksperimento sa kakaibang pangkukulam. Gusto nilang gamitin ang pambihirang paraan na ito para kontrolin ang buong lugar, maging ang buong Imperial Court, at lahat ng ordinaryong tao. Matagal nang napinsala ang kanilang mga puso at sa ilalim ng impluwensya ng pinuno ng sekta, ang buong sekta ng Witch Doctor ay nagulo. Iyon ang dahilan kung bakit determinado akong alisin ang pamana ng Immortal Doctor sa unang lugar dahil kung ito ay nahulog sa kanilang mga kamay, ito ay gagamitin upang magdulot ng pinsala sa halip. Paano nila magagamit ang pamana ng Immortal Doctor para saktan ang mga tao? Tanong ni Cheryl. Maraming kakaiba, lihim na sining na orihinal na nilikha na may layuning iligtas ang mga tao sa mana ng Immortal Doctor, sabi ni Gilherm. Ngunit kung ang taong gumagamit ng mga pamamaraan ay may masamang intensyon, maaari nilang gamitin ito upang pumatay ng mga tao sa halip. Halimbawa, noong nasa Witch Doctor Sect ako, ang pinuno noon ng sekta ay nagsasaliksik kung paano gawing zombie ang isang buhay na tao. Para pigilan siya, nagkaroon ako ng malaking away sa kanya at sa wakas ay nag-alsa laban sa Witch Doctor Sect. Marahan na napabuntong hininga si Alex. Gilherm, natatakot akong madismaya ka. Ang Witch Doctor Sect ay mayroon na ngayong mga buhay na halimbawa ng matagumpay na paggawa ng mga buhay na tao sa mga zombie. Ano? Talagang nagawa ng matandang Beastard na iyon ang kanyang eksperimento. Tumango si Alex. Habang nag-uusap sila, inimpake na niya ang mga kailangan nila at saka nagmamadaling lumabas para hanapin si Sky Melves. Nang mabalitaan ni Sky ang nangyayari ay agad niyang kinontak si Zachary. Nagkataon na si Zachary ay nagmamadaling bumalik mula sa Puerto Rico Rainforest at sinabing, makikipag-ugnayan ako kaagad sa paliparan at ipahanda nila ang eroplano. Maghintay sa pasukan ng inn sa Morrow. Mga 8 minuto na lang andito na tayo. Si Richard Asterisk. Thud. Si Brittany ay itinapon sa isang maliit na bangka na parang basura. Ang matandang lalaki ang kumidnap sa kanya, isang ninuno ng Witch Doctor Sect, ang naghagis sa kanya doon. Siyempre, ang taong ito ay hindi sa ninuno ni Alex kundi kay Levi Bayer. Ang lalaki ay halos 2 metro ang taas na may malalapad na balikat at siya ay mukhang matangkad at malakas at siya ay may kakaibang ugali. Nang mahuli niya si Brittany para siyang maliit na batang babae sa tabi niya. Ancestor, bakit hindi mo iwanang panoorin ang babaeng ito sa akin? Kinagarantiya ko na hindi ko siya hahayaang makatakas. May babaeng nakatayo sa tabi niya.
Ito ay si Carol Rockefeller mula sa pamilyang Rockefeller. Itinuro niya si Brittany at magalang na sinabi pinatay ng anak ng babaeng ito ang young master ng witch doctor sect. Iyan ay isang krimen na nagkakahalaga ng 1 milyong pagkamatay. Puputulan ko ang hamstrings ng magkabilang kamay at binti niya ngayon. Maaaring kahit papaano ay kabayaran ito sa yumaong young master. Si Carol ay may matinding galit kay Brittany at nag-iisip siya ng lahat ng uri ng paraan para pahirapan sina Brittany at Alex. Dati siya ang tumawag sa witch doctor sect at ipaalam sa kanila na si Alex ang pumatay kay Levi. Dahil dito, galit na galit ang kasalukuyang master ng witch doctor sect na si Gunny Bayer. Siya ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki at ang sitwasyong ito ay naging dahilan upang makita niya ang kanyang anak na namatay bago siya. Paanong hindi niya maipaghiganti ang kanyang anak? Agad niyang inimbitahan ang matandang ninuno gamit ang mana ng Immortal Doctor bilang pain at pinalabas ang matanda para mahuli ng buhay si Alex. Malamig nang umuso ang matanda. Kakaiba ang hitsura ng kanyang mga mata na para bang may mga catarata. Kulay abo ang mga ito at walang mga pupil ng mata ang makikita. Pambihira din ang kanyang mukha at balat at nakakagapang ang balat ng sinumang tumitingin sa kanya. Kamukha ito ng anatomical na modelo ng katawan ng tao na matatagpuan sa mga laboratorio ng paaralan na may mga linya ng ugat sa loob ng kalamnan na nakikita at hindi ito kamukha ng mukha ng tao. Hindi na kailangan. Sabi ng matandang ninuno sa malamig na tono, tinatanggihan ang mabait na intensyon ni Carol na tumulong. Si Brittany naman, matalim ang tingin niya kay Carol. Tila nakatingin siya sa isang patay. Si Brittany ay sumumpa sa kanyang puso noon na papatayin niya si Carol kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Hinding-hindi niya makakalimutan kung paano ginamit ni Holly ang sarili niyang katawan para diretsyong tanggapin ang suntok ng matanda para iligtas siya at kung paano tumalsik ang dugo kung saan-saan hanggang sa nakikita ng mata. Bata pa si Holly. Sinalubong siya ni Carol ng tingin at sinamon siya ng tingin ng may parehong bangis. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Dapat mong tamasahin ang oras na natitira mo. Tapos na ang oras para sa iyo. Noon, iniligtas ka ng ama ni Alex mula sa apoy ng walang pagsasaalang-alang sa kanyang sariling buhay, sabi ni Brittany. Sa hindi inaasahan, isang makamandag na ahas ang nasadyot noon. Carol Rockefeller, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon kung may susunod pa. Malamig na tumawa si Carol at Nishan, the feeling is mutual then. Kabanata 1171. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Carol sa ninuno ng witch doctor sect, Ancestor, ang taong ito ay tuso at nilagyan ng martial arts. Kailangan mong mag-ingat. Mas mainam na sirain ang kanyang mga core ng enerhiya at mabali ang kanyang mga paa. Mas ligtas sa ganitong paraan. Malamig na sinabi ng ninuno, kailangan ko pa bang turuan mo ako kung paano gumawa ng mga bagay? Sa tingin mo ba hindi ko kakayanin ng isang mahinang babae na tulad niya? Casual niyang ikinaway ang kamay at sinampal si Caro. Mahirap, pinalipad siya at nahulog sa Moonlight Lake. I hate to be used by someone the most. Kung mangyari man iyon, hinding-hindi na kita mapapatawad. Nang matapos magsalita ang ninuno, lumukso siya sa isang maliit na bangkang kahoy. Sa ganoong taas na figure, ang kanyang timbang ay hindi bababa sa 264 pounds. Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkakataon, nang mapadpad siya sa maliit na bangkang kahoy, wala man lang abnormal na pag-indayog na para siyang nalaglag na dahon. Sa halip, malumanay itong gumalaw sa natural na ritmo ng alon ng tubig sa lawa. Sa sandaling ito, nakaupo na si Brittany. Sinulyapan niya ang matanda na may panandaliang takot sa kanyang mga mata. Pauwi na si Alex pero matatalo ba niya ang matandang ito? Kung hindi niya siya matatalo, ano ang dapat kong gawin? Sa kabilang banda, nakatayo ang ninuno sa busog ng bangka. Nang hindi lumingon, sinabi niya, "Little girl, huwag na huwag mong subukang tumakas. Ang pinakaayaw ko sa gulo. Kung susubukan mong tumakas, puputulan ko talaga ang iyong mga paa at sisirain ang iyong mga core ng enerhiya." Biglang nanigas ang buong katawan ni Brittany, ngunit hindi siya nagpakita ng labis na takot.
Sa halip, sinamantala niya ang pagkakataong maupo at sinabing, "Old mister, salamat sa biyayang hindi mo ako pinatay. Ngunit mayroon akong isang bagay na hindi ko maintindihan. Matandang mister, ang iyong martial arts ay namumukod tangi at ito ay napakabihirang sa mundo. Pagkatapos mong makita ang iyong mga aksyon, dapat ka ring maging isang makatwirang tao. Bakit mo gagawin ang isang kasuklam-suklam na gawain para sa sekta ng mangkukulam? Gumagawa ako ng kasuklam-suklam na gawain para sa witch doctor sect." Ha 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 ha. Tawa ng tawa ang matanda kaya nayanig ang langit sa tawa niya. Ang kanilang kasalukuyang lokasyon ay sa isang mas mataong lugar ng Moonlight Lake. Nang sampelan ng matanda si Carol at ihulog sa lawa kanina, nakatawag ito ng atensyon ng maraming manunood na panoorin ang eksena. Nang makitang si Carol ay isang disenteng mukhang babae, ilang binata pa nga ang sunod-sunod na tumalon sa lawa upang iligtas siya. Gayunpaman, mayroong isang walang katulad na malakas na pagsabog ng panloob na puwersa sa loob ng pagtawa ng ninuno sa sandaling ito. Boom! 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 Tila may libu-libong paputok na sunod-sunod na sumasabog sa nakapalibot na lugar ng maliit na bangkang kahoy sa Moonlight Lake. Mahigit isang dosenang water jet na mahigit 10 metro ang taas ang sumabog sa lawa. Para silang mga musical fountain. Samantala, ang tubig ng lawa ay yuminig ng malakas na parang mini tsunami. Si Carol at ang ilang kabataang lalaki na hindi nakarating sa pampang sa lawa ay agad na inalog ng alon ng tubig sa isang ganap na kabuluhan. Ngayon, nakuha na ni Carol ang martial cultivation ni Levi Bayer. Pagkatapos nakakuha siya ng iba pang mga natamo sa mga nakaraang araw na naging sanhi ng pagsulong ng kanyang martial arts nang hindi inaasahan. Ngayon ay naabot na niya ang threshold ng advanced Mr. Crank, ang kanyang paglilinang ay mabilis na tumaas tulad ng pagsakay sa isang helicopter. Nakita man ito ni Alex ay lihim siyang magugulat. Sa ganoong paglilinang, halos hindi na niya matiis ang epekto ng mabangis na pagtawa ng ninuno at pagkatapos ay lumangoy pabalik sa dalampasigan ng nahihirapan. Ang ilang binata na tumalon kanina sa lawa ay natamba ng alon ng tubig at dahan-daang lumubog sa tubig. Dagdag pa rito, dumudugo ang tenga ng maraming tao sa dalampasigan at nahihilo dahil sa epekto ng kanyang pagtawa. Maraming tao ang dumura ng dugo sa lugar. Sa sandaling iyon, napaatras ang mga nanunood dahil sa takot habang sunod-sunod na hiyawan. Pagkatapos niyang tumawa, sinabi ng ninuno, "Ako ang patriarka ng ika-83 henerasyon sa sekta ng witch doctor. Ginagawa ko ang mga bagay sa aking paraan kaya wala akong pakialam kung ito ay kasuklam-suklam o hindi. Kung ang iyong anak ay may hatid ang Immortal Doctor's legacy ng masunurin, igagarantya ko ang kanyang kaligtasan." Sa sandaling ito, tumingin si Brittany sa ilang mga kabataang lalaki na lumulubog sa tubig ng lawa at sinabing, "Matandang Ginoo, maaari mo bang iligtas ang ilang mga nanunood doon?" Gayunpaman, inilibot ng ninuno ang kanyang mga mata. "Bakit kailangan ko silang iligtas? Ito ang kanilang kapalaran. Kung gayon, maaari mo bang hayaan akong kumuha ng shot?" Inapakan ng nuno ang kanyang paa. Ang maliit na bangkang kahoy ay lumipat sa gitna ng lawa tulad ng isang pana na nag-iwan ng malawak na puting alon ng tubig. Ugh! Isang mahinang buntong hininga ang pinakawala ni Brittany. Ang iilang buhay na iyon ay malamang na ililibing sa tubig dahil kay Carol. Kung handa si Carol na pumunta sa tubig upang iligtas sila, dapat walang problema. Gayunpaman, hindi siya ang babaeng dati. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1172. Lumipad ang oras. Hindi na kumikibo ang ninuno ng witch doctor sect matapos imaneho ang bangka patungo sa gitna ng Moonlight Lake. Tumayo siya sa busog ng bangka at ipinikit ang kanyang mga mata na para bang isa siyang estatwa na may 10,000 taon nang hindi natitinag. Ilang beses na naisipan ni Brittany na tumakas para ipaalam sa kanyang anak para hindi na ito dumating. Gayunpaman, ang lakas ng pag-iisip ng ninuno ay tila bumalot sa buong lugar. Pakiramdam niya ay may laman ang bawat salita at kilos niya. Alam niya na kapag gumawa siya ng hakbang, pipigilan siya ng galit nito.
Sa kabilang banda, ang malakihang insidente ng pinsala sa baybayin ng Moonlight Lake kanina ay mabilis na kumalat sa pandinig ng mga lokal na awtoridad sa California. Hindi na mabilang ang mga tao na tumawag sa pulisya at ambulansya para humingi ng tulong, lalo na at hindi pa lumalabas hanggang ngayon ang ilang mga binata na kakalapag lang sa lupa. Mabilis na kumalat ang balita na parang may pakpak. Hindi mabilang na mga tao ang natigilan. Sumugod pa sila sa Moonlight Lake para panoorin ang mataong eksena. Di nagtagal, nagpadala ang mga awtoridad ng California ng lakas tao at mga barko upang habulin ang maliit na bangkang kahoy sa lawa na gustong mahuli ang matandang lalaki na nakasugat sa mga taong iyon. Gayunpaman, may nangyaring nakakatakot. Sa hindi inaasahan, ang mga barko ng awtoridad ay hindi makalapit sa bangka. Kahit saang direksyon sila maglakbay, ang kanilang mga barko ay haharin dyan sa layong 1 kilometro ang layo mula sa bangka. Ang nanguna sa brigada ay walang iba kundi si Craig Selby. Malapit nang magsalubong ang mga kilay niya dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng kakaibang phenomena. Captain, may hindi tama. Isang miyembro ng team na karaniwang nagbibiro ang nagsabi, marahil ay nakatagpo na tayo ng natitirang pagmumulto. Malamig na buntong hininga si Craig habang sinabing paano magkakaroon ng multo sa sikat ng araw. Ang isa pang miyembro ng koponan ay mukhang kinakabahan din. Captain, kakaiba talaga ang ganitong phenomenon. Parang may invisible wall sa harap namin. Subukan at hawakan ito. Paano ito posible? Hindi kaya ang mga bagay na nakikita natin ngayon ay pekeng lahat? Nasa dalampasigan ba talaga tayo? Matapos hawakan ito, naging kakaiba ang ekspresyon ni Craig sa sandaling iyon. Talagang may pader dito. Gayunpaman, ang pakiramdam ng pandamdam ay hindi tama, ito ay tulad ng pagpindot. Ang isa pang tao ay nagsabi, ito ay tulad ng paghawak sa isang babae. Sumigaw si Craig, maligaw ka. Gayunpaman, ang sitwasyon ay talagang hindi tama. Hindi natin kakayanin ang usaping ito. Kailangan nating maghanap ng suporta. Hanapin natin ang mga taong iyon mula sa Divine Constabulary para hawakan ito. Di nagtagal, nakipag-ugnayan si Craig kay Ted Summers mula sa Divine Constabulary. Pagkatapos tinawagan niya si Sky Melves bago inilipat ang tawag kay Alex Rockefeller. Pagkaraan ng 10 minuto, nakatanggap ang mga awtoridad ng California ng utos mula sa mga nakatataas na isilang Moonlight Lake. Ang lahat ng mga cruise ship sa lawa ay na-recall at hindi sila pinayagang magliyag sa baybayin. Ang mga turista ay inilikas sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Craig sa kanyang mga nasasakupan, ang matandang lalaki sa lawa ay may pambihirang background. Isang walang katulad na dakilang labanan ang magaganap dito. Kasabay nito, ang chismis ay muling nag-viral sa California na lumaganap sa buong paligid. Sa pagkakataong ito, naalarma ang mundo ng martial arts sa California. May bulong-bulungan na ang isang eksperto sa antas ng Grandmaster ay gumawa ng appointment sa labanan sa Moonlight Lake ng California. Nang lumabas ang balita, nagulat ang lahat ng panig ng puwersa. Hindi mabilang na mga martial expert, mga pamilya ng martial arts at maging mga eksperto mula sa iba't ibang sekta ang nagtungo sa Moonlight Lake ng California upang panoorin ang labanan. Di nagtagal, kumalat din ang balita sa pandinig ni Beatrice Essex. Kabanata 1173. Dorothy, narinig mo ba ang tungkol dito? Isang battle appointment ng Grandmaster level ang lumitaw sa Moonlight Lake. Ang taong gumawa ng appointment sa labanan ay napakalakas. Hindi alam kung anong uri ng spell ang ginawa sa Moonlight Lake. Ang isang malaking espasyo ng vacuum ay nakahiwalay sa ibabaw ng lawa. Kahit na ang mga tao mula sa Brigade for Special Operations ng California ay hindi makapasok sa lugar. Ang kanilang mga barko ay naharang 1 kilometro ang layo mula sa lugar. Sa California State University, nang papaalis na si Beatrice sa campus, sumugod sina Wilson Jordan at Sam Culver. Ang dalawang taong ito ay isang hindi mapaghihiwalay na duo. Halos palaging magkasama ang dalawang tao saan man pumunta si Beatrice. Ang mga taong hindi alam ang sitwasyon ay iisipin na mayroon silang bagay para sa isa't isa. Sa katunayan, ito ay dahil pareho silang kinagiliwan si Beatrice.
Nagulat si Beatrice dahil hindi siya nakatanggap ng ganoong balita. Ito ay dahil ang huling 2 sesyon kanina ay mga praktikal na klase. Lahat siya ay nakakulong sa laboratorio at walang oras upang eyebrows ang kanyang telepono. May kakaiba bang pangyayari? Hindi naman pwedeng chismis, di ba? Nagdududa si Beatrice dahil masyado itong exaggerated. Sinabi ni Wilson, tingnan mo ang forum ng campus. Ang forum ay puno ng mga balita tungkol dito ngayon. Gayunpaman, hindi na kinailangan ni Beatrice na mag-browse sa forum ng campus dahil maraming tao sa klase ang nagsimulang maghiyawan. Oh gosh, may ganito bang kahangahangang tao sa mundo? Guys, someone, please come hit me and wake me up. Nag-time travel lang ba ako at biglang nakarating sa mundo ng martial arts? Time travel ang iyong mga A**S. May mga martial artist na. Hindi mo lang alam ang tungkol dito. Tingnan mo na lang si Michelle Yeoh mula sa Devil Coven. Si Michelle Yeoh ay isang martial expert. Nabalitaan kong nasa advanced mystic rank na siya at ganoon din ang Annalise Henderson. Ngunit ang paglilinang ni Annalise Henderson ay hindi maihahambing sa ni Michelle Yeoh. Masyadong malaki ang kanilang pagkakaiba. Kung gayon, ano ang impyerno sa napakalaking nakahiwalay na espasyo na 1 kilometro ang pagitan? Ito ba ay ang maalamat na larangan ng puwersa? Mahirap sabihin. Maaaring sanhi ito ng isang guro sa paglilinang. Kilala ng lolo ko si Jar Surya mula sa Obloa Novum. Isa siyang cultivation guro na nagtataglay ng mga kamanghamanghang mga trick. Ang taong nagsalita ay halatang may ilang background sa pamilya. Kaya naman, marami siyang alam. Sabi ni Sam, Beatrice, bilisan na natin at pumunta na tayo dyan. Beyond the Clouds Restaurant. Pinamamahalaan ng aking tiyahin, nagkataon na matatagpuan malapit sa Moonlight Lake. Bukod dito, ito ay nasa 18 palapag. Nakikita natin ang view gamit ang binocular sa entablado ng 18 palapag. Para kay Beatrice na isang martial arts fan, isa lang itong hindi mapaglabanan na tukso. Nagkataon na tapos na ang mga klase sa hapon, umalis kaagad ang kakaunting tao. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nakarating na sila sa Beyond the Clouds Restaurant. Laking gulat nila, marami ng tao sa loob ng restaurant lalo na hindi bababa sa 5 o 6 na tao ang nagtipon sa platform. Natagpuan ni Sam ang kanyang tiyahin, ngunit walang magawa itong sinabi, ang aking plataporma dito ay may pinakamagandang view sa napakalaking gusaling ito. Makikita mo ang sitwasyon ng sentro ng Moonlight Lake mula dito. Karamihan sa mga taong ito ay ang mga tagapangasiwa ng malaking gusaling ito at ang aking koneksyon sa negosyo. Walang paraan para pigilan sila sa paglapit. Nang marinig ito, ang ilang mga tao ay labis na nadismaya. Gayunpaman, bumulong ang tiyahin ni Sam, sumama ka sa akin. Mayroon pa pala siyang espesyal na opisina kung saan makikita sa mga bintana ang view ng Moonlight Lake. Matapos silang dalhin ng tiyahin ni Sam sa opisina, nalaman nilang mayroon ding teleskopyo na may mataas na antas ng magnification sa loob. Tuwang-tuwa, napabulala si Sam, tita, ang galing mo talaga. Umiti ang kanyang tiya at 2 sulyap kay Beatrice. Mukhang alam niyang hinahabol ng pamangkin ang dalaga. Naisip niya, masarap ang lasa ng brat na ito. Napakaganda at kaakit-akit talaga ng babaeng ito. Gayunpaman, muli siyang umiling pagkatapos. Masasabi niyang napaka-ordinaryo ng paraan ng pagtingin ni Beatrice kay Sam. Wala siyang anumang intensyon maliban sa pagkakaibigan. Yung ganyan kagandang babae, maraming humahabol. Medyo kulang pa si Lil Sam. Then, she said, Sam and your 2 classmates, you guys just take your time to enjoy. Kung kailangan mo ng inumin, may water dispenser sa gilid. Sige. Sa sandaling ito, sinimulan na ni Beatrice ang paggamit ng teleskopyo at natagpuan ang maliit na bangkang kahoy sa gitna ng lawa. Tama lang ang anggulo dito. Nakita niya ang frontal view ng mga tao sa bangka. Nakita niya ang ninuno ng witch doctor sect na nakatayo sa busog ng bangka. Sa sumunod na segundo, ibinoling niya ang kanyang tingin at nakita ang nakaupong Brittany Rockefeller. Sa sandaling iyon, napabulalas siya, siya ba iyon? Nagulat sina Wilson at Sam sa kanyang biglaang pagkilos.
Nagmamadali silang nagtanong sa kanya tungkol sa nangyari. Pagkatapos kumalili sila sa pagtingin sa view gamit ang lens ng teleskopyo. Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1174. Kilala ko ang babae sa bangka. Siya. Ang ina ng aking dating bayaw. Nang marinig ang sinabi niya, pareho silang natigilan. Sigurado ka ba? Bakit nasa bangka ang nanay ng ex-in-law mo? Oh, naalala ko na ngayon. Kanina ko pa nakita yung balita. Sinasabing inihagis ng matanda ang isang babae sa bangka. Mukhang ang nanay ng ex-in-law mo ang nahuli ng matanda. Siya ay isang hostage. Nang marinig ito ni Beatrice, lalo siyang nataranta. Si Brittany Rockefeller ay isang hostage, ngunit bakit siya kukunin ng matanda bilang isang hostage? Isa lang ang sagot. Ito ay dahil kay Alex Rockefeller. Ang target ng matanda ay si Alex, gusto niyang makipaglaban kay Alex. Naghihintay siya sa Moonlight Lake para kay Alex. Sa 4 p.m., dumating sa pinangyarihan ang pamilya Stormer ng Michigan. Maliban kina Silas Stormer at Kazem Stormer, sa mga taong dumating, naroon din ang kasalukuyang patriarch ng pamilya, si Zane Stormer. Kasama ni Zane ang kanyang anak kanina bago sumugod mula sa Michigan. Hindi nila malinaw na alam ang nangyari noong una. Narinig lamang nila ang tungkol sa balita na ang isang eksperto sa antas ng Grandmaster ay gumawa ng appointment sa labanan sa Moonlight Lake. Para sa mga martial artist, lalo na siya nakaka-advance pa lang sa Grandmaster, ito ay isang perpektong pagkakataon para sa pagmamasid. Siyempre, hindi niya ito mapapalampas. Ginamit niya ang helicopter ng Stormers para pumunta kaagad. Laking gulat niya nang marinig niya ang mas nakakagulat na balita matapos makipagkita kay Zyla. Tanong ni Zane, nakumpirma mo ba na ang nahuli na hostage ay ang ina ni Master Rockefeller? Tumanggo si Zyla. Confirmed na. I just verified with Alex's godsister. Ang taong gumawa ng paglipat ay isang mula sa witch doctor sect. Siya ay sumugod sa Rockefeller Manor at inagaw si Brittany Rockefeller. Sinaktan pa niya ang isang grupo ng mga eksperto sa Rockefeller Manor. Pero ngayon, nasa Puerto Rico pa rin si Alex. Sabi ni Zane, si Alex ang manugang at ang tagapagligtas ng aking pamilya Stormer. Dahil wala siya ngayon, ako, si Zane Stormer, ay dapat minindagan para sa kanya bilang isang bagay. Medyo nag-alala si Kazem. Tay, kakalabanin mo ba ang matandang iyon mula sa witch doctor sect? Iyon ang pinakamasamang sitwasyon, ngunit ang aking pamilya Stormer ay isa ring maharlikang pamilya sa Amerika. Kanino ba tayo kinakatakutan? Kung gusto niyang lumaban, lalaban ako. Manatili kayo sa dalampasigan. Pupunta ako doon mag-isa. Dad, mag-iingat ka kung ganoon. Kung hindi mo ito masubukan, hintayin na lang na bumalik si Alex bago tayo gumawa ng isang bagay tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Si Zane ay ang patriarch ng maharlikang pamilya, ang pamilya Stormer. Sa sandaling nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kahit na ang mga opisyal ng California ay hindi na siya napigilan at pinakawalan siya kaagad. Nakita ni Zane ang isang bangkang sagwan hindi kalayuan sa kanyang kinalalagyan. Mariin niyang tinapakan ang kanyang paa. Smack! Sa sandaling iyon, ang science lab sa ilalim ng kanyang mga paa ay sapilitang dinurog na bumubuo ng isang malaking bunganga. Kagad pagkatapos, ang katawan ni Zane ay pumailang lang ng mataas habang siya ay humahakbang sa himpapawid, patuloy na lumalapag sa bangkang sagwan. Oh! Nako! Narito ang isa pang eksperto. Siya rin ay isang matandang lalaki. Anong gagawin niya doon? Sumabog ang hiyawan sa gitna ng karamihan. Iyon ang pinakamasamang sitwasyon, ngunit ang aking pamilya Stormer ay isa ring maharlikang pamilya sa Amerika. Kanino ba tayo kinakatakutan? Kung gusto niyang lumaban, lalaban ako. Manatili kayo sa dalampasigan. Pupunta ako doon mag-isa. Dad, mag-iingat ka kung ganoon. Kung hindi mo ito masubukan, hintayin na lang na bumalik si Alex bago tayo gumawa ng isang bagay tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Si Zane ay ang patriarch ng maharlikang pamilya, ang pamilya Stormer.
Sa sandaling nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan kahit na ang mga opisyal ng California ay hindi na siya napigilan at pinakawalan siya kaagad. Nakita ni Zane ang isang bangkang sagwan hindi kalayuan sa kanyang kinalalagyan. Mariin niyang tinapakan ang kanyang paa. Smack! Sa sandaling iyon, ang science lab sa ilalim ng kanyang mga paa ay sapilitang dinurog na bumubuo ng isang malaking bunganga. Kagad pagkatapos, ang katawan ni Zane ay pumailang lang ng mataas habang siya ay humahakbang sa himpapawid, patuloy na lumalapag sa bangkang sagwan. Oh, nako! Narito ang isa pang eksperto. Siya rin ay isang matandang lalaki. Anong gagawin niya doon? Sumabog ang hiyawan sa gitna ng karamihan. Naghiyawan ang mga taong nakakita sa eksena sa sobrang kilig. Karaniwang bihirang makita ang ganitong eksena. Si Zane ay gumuhit ng linya sa hangin gamit ang kanyang daliri at sinira ang cable. Tumayo siya sa hulihan ng bangka. Ina-activate ang panloob na puwersa ng Grandmaster, ang maliit na bangka ay mabilis na lumapit sa gitna ng lawa. Isang tao mula sa pamilyang Coleman ng Missouri ang lumitaw din sa mga tao sa dalampasigan. Nang makitang kumilos na si Zane, napangisi siya, narinig ko ang balita na ang matandang ito mula sa Witch Doctor sect ay may cultivation ng innate martial honor. Ang matandang umutot na ito, si Zane Stormer, ay umabant lang sa Grandmaster. Hinahanap niya ang kanyang kamatayan. Sa kabilang banda, natakot ang mga tao habang hindi mabilang na mga tao ang nakatingin sa maliit na bangkang kahoy na lalong bumilis ang takbo. Kabanata 1175. Iyan ang kasalukuyang patriarch ng pamilya Stormer ng Michigan, si Zane Stormer. May sumigaw mula sa dalampasigan. Bagamat ginamit ng mga awtoridad ng California ang batas militar upang ilikas ang mga tao mula sa baybayin ng Moonlight Lake sa lalong madaling panahon, ilang maimpluwensyang tao ang dumating at nagpumilit na manatili sa dalampasigan. Nahirapan ng mga awtoridad na paalisin sila ng puwersahan. Sa paglipas ng panahon, patuloy na dumarami ang mga tao. Halimbawa, ang 4 na dakilang pamilya at 10 pinakamayayamang pamilya ng California ay nagpadala ng mga tao. Bilang karagdagan, ang mga pamilya ng martial arts sa South California ay sumugod sa eksena ng sunod-sunod. Kahit ilang martial expert mula sa malalayong lugar ay sinubukan nilang sumugod matapos marinig ang balita. Ano? Ito ang pamilya Stormer ng 8 dakilang pamilya ng hari sa Amerika. Narinig ko na ang taong ito ay isang Grandmaster. Maaaring siya ang inanyayahan ng matanda para sa labanan sa lawa. Nang gumawa ng haka-haka ang mga tao, ang maliit na bangkang kahoy sa ilalim ng mga paa ni Zane ay lalong bumilis. Ang pagtaas ng alon ng tubig sa likuran ay maaaring umabot sa taas na 5 metro na bumubuo ng isang linya ng isang puting tubig na may tunog na yuminig sa kalangitan. Papalapit na siya. 100 metro, 50 metro, at 30 metro. Halos hindi na huminga sina Kazam at Zyla na nakatayo sa dalampasigan. May 10 metro pa ang natitira mula sa mga barko ng California's Brigade for Special Operations na naharang sa labas ng center area. Kahawakan na sana niya ang hindi nakikitang harang sa lalong madaling panahon. Nanlaki ang mga mata ni Craig at ng iba. Gusto nilang makita kung si Zane, na may cultivation ng isang Grandmaster, ay maaaring sumugod sa gitnang lugar. Dahil dito, ang pana ng bangka ay tila bumangga sa isang hindi nakikitang pader. Bam! Ang napakabilis, maliit na bangkang kahoy ay biglang huminto. Kahit isang napakalaking momentum ay nabaligtad kaagad ang maliit na bangkang kahoy. Oh, my goodness! Maging ang Grandmaster ay hindi makalampas sa hangganan. Dahil sa gulat, sunod-sunod na naghiyawan ang mga tao. Ang gayong resulta ay talagang hindi inaasahan at ito ay labis na nagulat sa lahat. Para sa kakayahang puwersahang panatilihin ng isang Grandmaster 1 kilometro ang layo mula sa gitna ng lawa, gaano kalakas ang matanda. Sa muling paglingon nila sa matanda, nakita itong tahimik na nakatayo sa maliit na bangkang kahoy, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Kahit ang kanyang mga mata ay hindi nabuksan. Masyadong malawak ang agwat sa kanilang lakas. Ano? Biglang tumibok ang puso ni Zane. Ang kanyang katawan ay itinaas sa taas na hindi bababa sa 10 metro.
Sa tulong ng pagsabog ng panloob na puwersa, nasuspine siya sa kalagitnaan ng hangin ng ilang sandali bago lumapag ng dahan-dahan. Pagkahulog tumayo siya sa basag na tabla ng bangka. Solemne ang ekspresyon niya. Pagtingin sa maliit na bangka na 1 kilometro ang layo, sumigaw siya, nais kang makilala ni Zane Stormer mula sa pamilya Stormer ng Michigan, isang maharlikang pamilya sa Amerika. Pagkasabi nito ay agad siyang nakilala ng mga taong nagdududa sa kanyang pagkatao kanina. Nagulat ang lahat. Sa kanilang pagtataka, isa talaga siyang maharlika. 3 beses na sunod-sunod na sigaw ni Zane, ngunit nabingi sa kanya ang matandang nasa gitna ng lawa. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang mga talukap. Kumunot ang noo ni Zane. Sinulyapan niya si Brittany na pinipigilan ng isa pang lalaki. Tinagat niya ang kanyang mga ngipin habang mabilis na tumaas ang aura ng kanyang buong katawan. Ang tubig sa lawa sa paligid ng kanyang mga paa ay bumuo ng isang pabilog na whirlpool. Sa sumunod na segundo, isang mabangis na suntok ang ibinato niya. Buzz! Ang matayog na panloob na puwersa ng isang antas ng Grandmaster ay sumabog sa sandaling iyon. Isang hanay ng mga water jet ang sumabog sa likuran ni Zane dahil sa lakas ng loob. Sa sandaling ito, ang mga barko na mananiobre ni Craig at ng iba pa ay malakas na yumanig at halos matamba sila sa lawa. Gayunpaman, hindi nalampasan ni Zane ang hindi nakikitang balakid. Hindi pa rin siya makapasok sa lugar. Gayunpaman, nagawa niyang maakit ang atensyon ng ninuno ng Witch Doctor Sect. Binuksan niya ang mapuputing mata at tumingin kay Zane. Si Beatrice na nakatitig sa eksena gamit ang teleskopyo ay naramdaman ang panginginig ng kanyang buong katawan matapos makita ang mga mata ng matanda. Uli niyang naramdaman ang panginginig ng kaharap ang 4 na dakilang ghost servant ng Witch Doctor Sect. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa oras na iyon. Sa sandaling ito, dahan-dahang itinaas ng ninuno ng Witch Doctor Sect ang kanyang palad at binibigkas ang isang salita, scram. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1176. Sa sandaling sabihin ang salita, isang magulong alon ng tubig ang biglang tumaas sa ibabaw ng lawa na kanina pa tumahimik. Isang malaking palad na gawa sa tubig ng lawa ang mabangis na lumutang mula sa Moonlight Lake. Sa sandaling iyon, ang buong Moonlight Lake ay tila lumubog ng kaunti. Ang malaking palad na iyon na gawa sa tubig ng lawa ay napakalaki na may diameter na mahigit 100 metro. Oh my God! Ito! Anong klaseng himala ito? Nalaglag ang panga ng mga tao habang ang lahat ay natulala. Maging ang mga martial expert na nakatayo sa baybayin ng Moonlight Lake ay pinawisan ng malamig na nagbubulalas na imposible. Kahit na siya ay isang top-notch martial grandmaster, hindi rin siya dapat gumawa ng ganoong trick. Isa lang itong himala. Bilisan mo at tumakas. Umungol si Craig. Nagmamadali niyang pinaatras ang bangka. Sa kabilang banda, nakatayo si Zane sa tabla na gawa sa kahoy. Huling tumaas ang aura sa kanyang katawan. Ang buong kapangyarihan ng isang Grandmaster ay namuo sa kanyang katawan. Nang makita ang malaking palad na nahuhulog mula sa langit, papaungol. Isire mo ito para sa akin. Ito ang pinakamataas na pamamaraan ng pamilya Stormer. Kevin Slash. Wham! Halatang gawa sa tubig dagat ang palad. Gayunpaman nang ang kanyang Heaven Slash ay nabangga sa palad, nalaman niyang hindi niya ito kayang laslasin. Ito ba ay tubig sa lawa pa rin? Ang malaking palad na gawa sa tubig ng lawa ay nahulog mula sa langit at direktang bumagsak na dumurog sa kanya ng husto. Sa sandaling ito, hindi na nakikita ng mga tao sa labas ng sentro ng lawa ang sitwasyon sa loob. Diniin ng malaking palad si Zane sa lawa. Ang ambon na tumatagos sa hangin ay bumalot sa kalahati ng bahagi ng Moonlight Lake at nanatili ng mahabang panahon. Tatay. Habang pinapanood ni Zyla ang eksena, nanginginig ang mga paa niya at nanginginig ang puso niya sa takot. Kuya, buhay pa ba si tatay? Before she knew it, nagsimula ng tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Mahigpit na hinawakan ni Kazam ang kamay ni Zyla. Siya ay isang Grandmaster. Siguradong malalampasan niya ito. Sa susunod na sandali, binitawan niya si Zyla at sinabing kailangan kong pumunta doon at tingnan. Pupunta rin ako.
Nakahanap agad ng bangka ang magkapatid at galit na sumagwan. Maraming tao sa dalampasigan ang nanood sa magkapatid na Stormer na patungo sa gitna ng lawa upang iligtas ang kanilang ama. Hindi sila umimik bagkos ay tahimik silang pinagmamasdan. Overshocking ang eksena kanina kaya hindi sila nakapag-react ng matagal. Tanging isang matanda sa pamilyang Coleman ng Missouri ang nanunuya, kahit patay ka na, karapat-dapat ka para sa labis na pagpapahalaga sa iyong kakayahan at pagtatangka sa imposible. Mas mabuti kung ang dalawang taong ito ay papatayin din. Kalahati ng mga teritoryo ng negosyo ng pamilya Coleman ng Missouri ay nilamon ng pamilya Stormer. Kahit na ang ilang pinakamaimpluwensyang tao sa pamilya ay pinatay lahat. Ang kasalukuyang maharlikang pamilya sa Missouri ay umiral sa pangalan lamang. Sa usapin ng martial arts, hindi man lang sila maikukumpara sa pinakamayamang pamilya sa Missouri, ang pamilyang Murphy. Kaya naman, natural na kinasusuklaman ng pamilyang Coleman ang pamilya Stormer hanggang sa kaibuturan. Malinaw nilang hinihiling na maaari nilang patayin ang mga ito upang makamit ang kasiyahan sa pamamagitan ng pagdeben sa kanila at paglamon sa kanilang laman. Gayunpaman pagkatapos sa sandaling ang makapal na ambon ay tumagos sa hangin, isang silweta ang biglang tumalsik mula sa tubig. Tumaong ang figure sa maliit na bangkang minamaneho ng magkapatid na Stormer sa huli, ito ang patriarch ng pamilya Stormer, si Zane Stormer. Pagsakay sa bangka, dumura siya ng isang subo ng dugo. "Dad, kamusta ka na?" Mukhang nag-aalala si Zyla. Masyado siyang makapangyarihan. Pinunasan ni Zane ang dugo sa gilid ng bibig niya. Ipaalam kay Master Rockefeller at hilingin sa kanya na huwag pumunta. Pagkasabi pa lang niya ay sumimangot si Zyla. Ang nahuli ay ang biological mother ni Alex. Susuko ba siya at iiwan ang kanyang biyolohikal na ina? Kasabay nito si Beatrice na nakakita ng eksena sa Beyond the Clouds restaurant ay talagang hindi alam kung ano ang gagawin. Sinubukan niyang tawagan si Alex gamit ang kanyang telepono ngunit hindi siya makalusot kahit anong mangyari. Sa huli, tumawag siya sa kanyang kapatid na si Dorothy Essex. Sa oras na ito, si Dorothy ay wala sa trabaho sa halip siya ay nakaupo sa silid na tulala. Nang tumunog ang telepono ay agad niyang binuksan ang speaker. "Sis, hindi pa ba tapos ang klase mo?" Agad namang sinabi ni Beatrice, "Sis, may nangyari sa mommy ni Alex. Siya ay kinidnap at na-hostage sa Moonlight Lake. Napakalakas ng taong iyon." Tinapik ni Dorothy ang kanyang mga daliri habang nakikinig sa kanyang kapatid na nagsasalita. Nang matapos siyang magsalita, biglang gumalaw ang hintuturo niya na may kasamang wash na nagbubutas sa matigas at solidong kahoy na tabletop. Ang ibabaw ng butas na kasing laki ng daliri ay naging madilim dahil sa carbonization na may tumataas na berdeng usok na parang nasunog. "Nakuha ko." Dalawang salita ang binitiwan ni Dorothy habang nakatitig sa mesa. Then, she ended the call. Kabanata 1177. Ano? Paano siya naging malamig? Nang marinig na natapos na ang tawag, medyo hindi komportable si Beatrice. "Ngayon ang nahuli ay ang iyong ex-mother-in-law, hindi ang aking biyanan. Hindi ba dapat mas kabahan ka kaysa sa akin? Bakit parang walang nangyari? Hindi kaya wala ka na talagang nararamdaman para kay Alex?" Mahirap abutin ang isip ng isang babae. Kung si Dorothy ay magpapakita ng gulat at pagkabalisa sa sandaling ito, maaaring maasim at hindi pa rin siya komportable sa kanyang puso. Gayunpaman pagkatapos makita ang kawalang interes ng kanyang kapatid na babae, nakaramdam siya ng galit sa ngalan ni Alex. Sa sandaling ito, sina Maya Howard, Waltz Floor, at Holly Yates na kagagaling lang ng kaunti mula sa kanyang mga pinsala ay sumugod din sa lawa mula sa Rockefeller Manor. Nang makita ang maliit na bangka na matatagpuan sa gitna ng lawa at si Brittany sa ibabaw nito, agad na sinabi ni Holly, "Pupunta ako roon para iligtas si Ninang. Hindi ko hahayaang mahulog siya sa kamay ng matandang magnanakaw na iyon." Gayunpaman pinigilan siya ni Waltz. Sinabi niya, "Nakalimutan mo na ba ang sakit pagkatapos gumaling ang iyong sugat? Hindi ka tugma sa matanda. Hahanapin mo ang iyong kamatayan kung pupunta ka doon." Napasabunot si Holly sa kanyang buhok habang nag-aalalang sinabi, "Ano ang dapat nating gawin kung gayon?"
O kung nandito ang pinsan ko, tatalunan niya ang matandang umutot hanggang sa matakot siya. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang tanungin siya ni Maya. Holly, may pinsan ka pa ba? Wala ka bang pamilya, kaibigan, at kamag-anak? Ha? Biglang napagtanto ni Holly na inilabas niya ang pusa sa bag, kaya nagmadali siyang gumamot at sinabi ko bang may pinsan ako? Oh, tama. Mayroon akong malayong pinsan na nakilala ko noong bata pa ako. Siya ay isang kababalaghan sa martial arts. Siya ay mas malakas kaysa sa akin mula pagkabata. Napakaraming taon na ang lumipas. Siguradong mas makapangyarihan na siya sa akin ngayon. Nagkatinginan sina Maya at Waltz. Sa katunayan, matagal na nilang pinagdudahan ang pagkakakilanlan ni Holly. Siya ay bata pa at may disenteng paglilinang. Siya ay pumasok sa landas ng paglilinang kasing aga rin ni Alex. Kahit ngayon, siya rin ay isang pag-iral na may pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa kanila maliban kay Alex. Sinong maniniwala sa kanya na ulila na lang siya? Gayunpaman, ayaw pag-usapan ni Holly ang tungkol dito kaya nagkunwari silang hindi nila alam at hindi nakikita ang kanyang mga kasinungalingan. Ang isang babae ay palaging may sariling sikreto. Ayos lang basta wala siyang masamang intensyon sa pamilya. Sabi ni Waltz, ngayon, maghihintay na lang tayo sa pagbabalik ni Senior. Sana, magkaroon siya ng paraan para harapin ang ninuno ng Witch Doctor sect. Sa gitna ng mga tao sa dalampasigan, naroon din si Carol Rockefeller. Nasa tabi rin niya sina Noah Rockefeller at Mariah Hamilton. Mula nang sunugin ni Tia Rockefeller ang villa ni Noah noon, ang buong pamilya ay nagdadala ng walang katapusang sama ng loob kay Alex. Naramdaman nila na si Alex ang sumunog sa kanilang villa na nagresulta sa pabigla-bigla na si Noah na halos tumakbo sa Rockefeller Manor at gustong sunugin ang asyenda noon. Sa huli, nag-aalala pa rin siya na susundan sila ni Alex at papatayin ang buong pamilya nila dahil sa galit. Noon lang niya pinilit ang sarili na tiisin ito. Sa pagharap kay Alex na may kahangahangang lakas sa pakikipaglaban, hindi siya kayang harapin ang kanilang pamilya. Ngayong kumilos na ang ninuno ng Witch Doctor sect at ipinaghiganti sila, tiyak na kailangan nilang pumunta at panoorin ang magandang palabas. Sa pamamagitan ng mga mini binocular, natuwa si Mariah nang makita si Brittany na nakaupong mag-isa na walang magawa sa bangka. Umiti siya at sinabing, itong B** na ito, Brittany Rockefeller, laging malayo. Sinong mag-aakala na ganito ang kalagayan niya ngayon? Hubby, tingnan mo itong itsura niya. Hindi ba siya mukhang isang mapang-akit na balo? Sobrang nakakatawa. Paglingkuran mo siya ng tama dahil nasa ganoong kasawian. Inaasahan ko ang eksena ng kanyang anak na sumugod at itinapon ang kanyang buhay. Patanjin ako. Patanjin ako. Kinuha ni Noah ang binocular at tiningnan din ito. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko alam kung saan natutunan ni Alex Rockefeller ang kanyang martial arts. Hindi ako sigurado kung makakatakas siya sa mga kamay ng matandang ito. Kung makakaligtas siya sa pagkakataong ito, kailangan nating maghanda para makatakas sa ibang bansa. Sabi ni Carol, tatay, siguraduhin mo. Hindi mo ba nakita? Ang sumugod doon ngayon ay ang patriarch ng pamilya Stormer ng Michigan at siya ay isang grandmaster. Kahit na ang isang grandmaster ay hindi makalusot sa kordon ng ninuno. Sa tingin mo, makakatakas pa ba si Alex Rockefeller sa palad ng ninuno? Pinatay niya ang young master ng Witch Doctor sect, si Levi Bayer. Hindi siya bibitawan ng Witch Doctor sect. Tinanong ni Mariah, pinatay ba ni Alex Rockefeller si young Master Bayer? Sino pa sa tingin mo ang may gawa nito? This damn B** starred. Talagang nananakit siya ng mga tao kahit saan siya magpunta. Ang iyong ex-boyfriend na si Seamus Owen ay pinatay din niya. Ngayon itong si young Master Bayer ay pinatay din niya. Gusto ka ba niya? Bakit pa niya pahihirapan ang mga lalaki mo? Nagulat si Carol sa sinabi ni Mariah. Till then.